Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, habang pinapakinggan mo ang kwentong ito, may bahaging ng buhay ni Mariel na parang minsan mo na ring naramdaman. Ang magsakripisyo ng tahimik, ang magtiis para sa pamilya, at ang umasa na balang araw, lahat ng pagod ay magiging tahanan. Sa maliit na pamayanan sa San Pascual, Batangas, lumaki si Mariel sa ingay ng tren, sa amoy ng bagong lutong kakanin, at sa paulit-ulit na paalala ng kanyang tiyahing si Aling Cedes na ang kahirapan ay hindi dapat ginagawang dahilan para tumigil mangarap. Walang marangyang simula si Mariel. Bata pa lang siya nang iwan siya ng kanyang ina sa pangangalaga ni Aling Cedes matapos pumanaw ang kanyang ama sa aksidente sa konstruksyon. Hindi man sila kadugo ng buo, si Aling Cedes ang tumayong ina, ama at tahanan ni Mariel. Tuwing madaling araw, bago pa sumikat ang araw, magkasama silang nagbabalot ng suman, bibingka at kutsinta para ibenta sa palengke. Pagkatapos nun, papasok si Mariel sa eskwela na amoy usok pa ang buhok at minsan ay may bakas pa ng gata sa laylayan ng kanyang palda. "Mare, hindi mo kailangang yumaman agad," madalas sabihin ni Aling Cedes habang nakaupo sila sa maliit na bangkito sa harap ng kalan. "Ang kailangan mo, matuto kang hindi magpatalo sa mga taong akala nila habang buhay kang nasa ibabaw." Nangingiti lang noon si Mariel kahit pagod ang mata. "Tiya, balang araw hindi na tayo magbibilang ng barya bago bumili ng bigas." At iyon ang pinanghawakan niya. Nakapagtapos siya ng caregiving course hindi dahil madali, kundi dahil pinilit niyang kayanin ang bawat gabi na halos hindi na siya makadilat sa antok. Sa umaga, tumutulong siya kay Aling Cedes. Sa hapon, pumapasok siya sa training center. Sa gabi, nag-aaral siya habang nakasindi ang maliit na ilaw na halos malapit ng mapundi. Maraming beses siyang tinukso ng kapitbahay, lalo na ng mga batang may kaya na nagsasabing, "Caregiver lang? Mag-aalaga ka lang ng matanda sa ibang bansa?" Pero hindi siya sumagot. Sa puso niya, malinaw ang pangarap, makaalis, kumita ng marangal at maibigay kay Aling Cedes ang buhay na hindi na kinakailangang umutang para lang may pambili ng gamot. Isang hapon, habang pauwi siya mula sa training center, nasiraan ang sinasakyan niyang tricycle malapit sa talyer ni Mang Oryo. Doon niya unang nakita si Daxen Luminarias. Nakasuot na kupas na asul na damit trabaho, puno ng grasa ang kamay pero mailiwalas ang mukha. Hindi ito kagwapuhan sa unang tingin na parang artista pero may tahimik na dating, yung lalaking hindi maingay pero kapag nagsalita ay parang may laman ang bawat salita. "Miss, sandali lang po, mukhang pumutok ang belt nito," sabi ni Daxen habang nakanyuko sa makina. "Marunong ka talaga niyan?" tanong ni Mariel hindi sinasadyang mapangiti. Napatingin si Daxen sa kanya at ngumiti rin. "Kung hindi po, matagal na akong pinalayas ni Mang Oryo." Mula noon, unti-unti silang nagkakilala. Kapag dumadaan si Mariel sa talyer, minsan ay inaabutan siya ni Daxen ng malamig na tubig. Kapag may bitbit siyang paninda ni Aling Cedes, bumibili si Daxen kahit halatang wala naman talaga siyang ganang kumain ng suman sa tanghaling tapat. Hindi siya mapormang manligaw, walang bulaklak, walang mamahaling regalo, walang dramatikong surpresa. Pero nandoon siya sa mga sandaling kailangan ni Mariel ng simpleng tulong. Bitbitin ang mabigat na bayong, ayusin ang sirang electric fan ni Aling Cedes o ihatid siya kapag umuulan. Minsan, habang nakaupo sila sa labas ng talyer, tinanong siya ni Mariel, "Ano bang pangarap mo, Daxen?" Saglit itong natahimik. Tumingin siya sa lumang kalsada, sa mga sasakyang dumaraan, bago sumagot. "Gusto ko ng sariling bahay. Hindi yung malaki, kahit simpleng bahay lang. Basta pag uwi ko, alam kong may naghihintay. Yung hindi ako nakikitira. Yung may halaman sa gilid, may maliit na tindahan sa harap, tapos may kwarto para sa magiging anak ko." Hindi alam ni Daxen na sa mga salitang iyon, nagsimulang maniwala si Mariel na pareho sila ng hinahanap sa buhay. Hindi yaman, kundi kapanatagan. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa pag-iibigan nila.
Si Benilda Luminarias, ina ni Daxen, ay kilala sa kanilang lugar bilang babaeng palaging nakaoryensya, palaging may suot na peking perlas at palaging may hawak na payong kahit hindi umuulan. Mahilig siyang makipagkumare sa mga mayayamang tindera, mahilig magpanggap na may koneksyon sa malalaking tao at higit sa lahat, mataas ang tingin sa sarili kahit matagal ng baon sa utang. Una pa lang niyang makita si Mariel, hindi na siya ngumiti. "Ikaw yung nagtitinda ng kakanin?" tanong ni Benilda habang sinusukat si Mariel mula ulo hanggang paa. "Opo," magalang na sagot ni Mariel. "Paminsan-minsan tumutulong ako sa tiyahin ko." Akala ko pa naman may trabaho ka na sa opisina. Si Daxin kasi, mabait yan. Madaling maawa." Naramdaman ni Mariel ang hapdi ng sinabi, pero ngumiti pa rin siya. "Nag-aaral po ako ng caregiving. Bala ko pong magtrabaho abroad balang araw." "Abroad?" Bahagyang tumaas ang kilay ni Benilda. "Marami akong kilalang ganyan. Akala mo yayaman pero uuwi ring luhaan." Noong gabing iyon, napansin ni Daxen na tahimik si Mariel. "May sinabi na naman si Mama?" tanong niya. Umiling si Mariel. "Wala, baka hindi lang niya ako gusto." Huminga ng malalim si Daxen. "Ganyan lang talaga si Mama, pero ako ang pakakasalan mo balang araw, hindi siya." Maliit na ngiti ang isinagot ni Mariel, pero sa puso niya may bahid ng kaba. Alam niyang kapag pinakasalan mo ang isang tao, hindi lang siya ang kasama mo sa buhay. Minsan, kasama rin ang pamilyang may sariling sugat, yabang at dilim. Lumipas ang mga buwan, mas tumibay ang pagmamahalan ni na Mariel at Daxen. Si Mang Oryo ang matandang may-ari ng talyer ang madalas maging tagapayo nila. Wala itong sariling anak kaya si Daxen ang itinuring niyang parang dugo. "Daxen," minsan sabi ni Mang Oryo habang nag-aayos sila ng makina. "Kapag pinakasalan mo yang si Mariel, huwag mong sasayangin. Hindi lahat ng babae kayang tumayo sa buhay nang hindi nananakit ng iba." Tumanggo si Daxen. "Alam ko po, Mang Oryo, siya na po talaga." Sa simpleng kapilya ng barangay sila nagpakasal. Walang ingranding handaan, walang mamahaling gown, walang malaking banda. Si Mariel ay nakasuot ng simpleng puting bestida na tinulungan tahiin ni Aling Sedes. Si Daxen naman ay nanghiram ng barong kay Mang Oryo. Naroon si Nika, ang childhood best friend ni Mariel, na walang tigil sa pagpunas ng luha habang hawak ang maliit na bouquet. Naroon din si Tomasito, pinsan ni Daxen, isang payat at tahimik na lalaki na mas madalas makinig kesa magsalita. Si Benilda ay dumalo, ngunit halatang labag sa loob. Sa reception, habang kumakain ng mga bisita ng pansit at adobo, narinig ni Nika na bumulong si Benilda sa isang kapitbahay. "Hindi ko alam kung anong nakita ng anak ko dyan, pero sige, tingnan natin kung hanggang saan ang tapang niyan." Hindi sinabi ni Nika kay Mariel, ayaw niyang masira ang araw ng kasal ng kaibigan. Pero mula noon, minarkahan na niya sa isip ang pangalan ni Benilda. Pagkatapos ng kasal, nagsimula ang tunay na buhay may asawa ni na Mariel at Daxen. Umupa sila ng maliit na kwarto malapit sa talyer. Mainit sa tanghali, tumutulo ang bubong kapag malakas ang ulan, at minsan ay kailangan nilang maglagay ng palanggana sa tabi ng kama. Pero para kay Mariel, masaya iyon. Sa gabi, habang kumakain sila ng pritong galunggong at kamatis, nag-uusap sila tungkol sa pangarap nilang bahay. "Dito ang kusina," sabi ni Mariel habang gumuguhit sa lumang notebook. "Gusto ko maliwanag, yung may bintana para kita ang halaman." "At dito ang maliit na tindahan," dagdag ni Daxen. Itinuturo ang gilid ng drawing. "Ikaw ang magtitinda, ako ang mag-aayos ng motor sa likod." "Hindi natatawang sabi ni Mariel. "Kapag uwi ko galing abroad, gusto ko tayo na ang may-ari ng tindahan. Hindi na ako aalis ulit." Napatingin si Daxen sa kanya. "Sigurado ka na ba talaga sa abroad?" Tumahimik si Mariel. Hindi madali ang desisyon. Ang pag-ibang bansa ay hindi lang pagsakay sa eroplano. Para itong paghahati ng puso mo sa dalawa. Ang kalahati, iiwan mo sa Pilipinas. Ang kalahati, dadalhin mo sa lugar na hindi ka kilala. "Kailangan," sagot niya. "Kung dito lang tayo, ilang taon bago tayo makapagpatayo. Ayokong habang buhay tayong nangungupahan. Ayokong tumanda si Tia Sedes na nagbibilang pa rin ng paninda.
At ayokong kapag nagkaanak tayo, maranasan niya yung naranasan ko. Hinawakan ni Daxin ang kamay niya. Ako ang bahala sa bahay habang wala ka. Ipinapangako ko. Iyon ang pangakong pinaniwalaan ni Mariel. Sa tulong ng recruiter na si Miss Favia Monteverde, natanggap si Mariel bilang live-in caregiver sa Milan, Italy. Aalagaan niya roon si Nona Beatriz na isang matandang Italyana na may mahinang tuhod at kailangang alalayan sa araw-araw. Noong araw ng alis ni Mariel, maulan sa Maynila. Sa airport, mahigpit siyang niyakap ni Aling Cedes. Anak, kapag hindi mo na kaya, umuwi ka. Umiiyak na sabi nito. Hindi ka namin ipagpapalit sa pera. Hindi ako susuko, tiya. Para sa atin ito. Bulong ni Mariel. Si Daxen naman ay pilit na pinipigilan ng luha. Mag-iipon tayo. Ako ang titingin sa lote. Ako ang kakausap sa kontraktor. Pagbalik mo, may bahay na tayo. Promise? Tanong ni Mariel. Promise. Ngunit sa gilid ay nakatayo si Benilda na parang hindi man lang nababahala. Ang sabi lang niya, huwag mong kakalimutan magpadala agad. Mahirap ang presyo ng materyales ngayon. Napatingin si Nika kay Benilda. Halatang napipikon. Pero pinigilan siya ni Mariel sa pamamagitan ng mahinang hawak sa braso. Ayaw niyang simulan ang pag-alis niya na may away. Sa Italy, nagsimula ang panibagong yugto ng buhay ni Mariel. Malamig ang hangin, malayo ang mga tao at ibang-iba ang wika. Sa unang linggo, umiiyak siya habang naglalabas sa maliit na laundry room ni Nona Beatriz. Namimiss niya ang amoy ng sinangag, ang ingay ng tricycle, ang tawag ni Aling Cedes sa madaling araw, at ang boses ni Daxen bago matulog. Mabait si Nona Beatriz. Kahit hirap silang magkaintindihan sa una, naramdaman nito ang lungkot ni Mariel. You miss home? Tanong ng matanda isang gabi. Mabagal ang English. Tumanggo si Mariel. Very much, Nona. Hinawakan ng matanda ang kamay niya. You work for love. But remember, child, love must not make you blind. Hindi pa lubos na naiintindihan ni Mariel ang bigat ng sinabi noon. Ang alam niya lang, kailangan niyang magtiis. Buwan-buwan, nagpapadala siya ng pera kay Daxen. May hiwalay para kay Aling Cedes, may hiwalay para sa hulog ng lupa, may hiwalay para sa materyales ng bahay. Maingat niyang tinatago ang bawat resibo, bawat bank transfer, bawat chat ng kontraktor. Kahit pagod na pagod siya, sinusulat niya sa notebook ang lahat ng padala. Sa unang taon, maganda ang lahat. Madalas silang mag-video call ni Daxen. Ipinapakita nito ang litrato ng lote, ang unang hukay ng pundasyon, ang hollow blocks na nakasalansan, at ang ngiti ni Mang Oreo habang tumutulong magbantay sa mga manggagawa. Dax, tingnan mo! Masayang sabi ni Daxen sa isang video call. Ito na yung magiging sala natin. Napangiti si Mariel habang pinupunasan ng luha. Ang laki naman yata. Para pag umuwi ka, hindi ka na mahihiyang mag-imbitan ng kapitbahay. Ngulit habang tumatagal, may nagbabago. Si Benilda ay unti-unting pumapasok sa bawat desisyon. Una, simpleng suhestyon lang daw. Mas maganda kung granite ang tiles. Sumunod, pangit ang murang ilaw, mukha kayong walang narating. Pagkatapos, kailangan may malaking gate para respetuhin kayo ng tao. Kapag tumututol si Mariel sa gastos, si Benilda ang sumasagot sa video call. Mariel, nasa abroad ka nga pero parang kuripot ka pa rin. Bahay niyo naman yan ng anak ko. Natural lang na pagandahin natin. Pero Nanay Benilda, may budget po tayo. Ayokong mabaon sa utang. Utang? Singhal ni Benilda. Kung hindi ka marunong magtiwala, sana ikaw na lang ang nandito. Madali kang magsalita kasi nagpapadala ka lang. Kami ang humaharap sa tao dito. Nasaktan si Mariel, pero pinili niyang manahimik, ayaw niyang mapahiya si Daxen. Ayaw niyang sabihin na nagkakaproblema sila. Sa isip niya, baka pagod lang ang biyanan niya. Baka kailangan niya lang habaan pa ang pasensya. Pero si Nika na madalas dumalaw sa construction site ay may ibang nakikita. Mars, sabi ni Nika sa chat isang gabi. Bakit parang si Benilda na ang may-ari ng bahay? Siya ang pumipili ng gamit, siya ang kausap ng mga tao. Si Daxen tahimik lang. Baka busy lang si Dax, sagot ni Mariel.
pilit na pinapakalma ang sarili. Mars, may bago silang ref. Ang laki! Tapos may narinig akong sinabi ni Benilda na magpapa-install daw sila ng chandelier. Chandelier? Napaupo si Mariel sa gilid ng kama. Hindi ko naman pinayagan yun. Doon simulang kumabog ang dibdib niya. Lumipas pa ang mga buwan. Hindi na gabi-gabi tumatawag si Daxen. Kapag tinatawagan niya, madalas sinasabing pagod. Kapag nagtatanong sa bahay, ang sagot lang, si mama na bahala. Kapag nagtatanong sa gastos, ang sabi, tumaas kasi presyo. Isang gabi, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Mang Oreo. Anak, pasensya ka na kung makikialam ako. Napapadalas ang hindi pagpasok ni Daxen sa talyer. Madalas kasama ang nanay niya sa bayan. Sana mag-usap kayo ng maayos. Hindi nakatulog si Mariel. Kinabukasan, tinawagan niya si Daxen. Daxen, hindi ka na ba pumapasok? Tahimik sa kabilang linya. Daxen, pumapasok naman, sagot nito pero mahina ang boses. Sabi ni Mang Oreo, bakit ba lahat na lang pinakikialaman nyo? Pagod na rin ako, Mariel. Akala mo ikaw lang ang nahihirapan? Hindi ko sinabing ako lang, kaya nga tayo mag-asawa, di ba? Pero pinatay ni Daxen ang tawag. Sa gabing iyon, habang tahimik na natutulog si Nona Beatrice sa kabilang kwarto, umiyak si Mariel sa banyo. Tinakpan niya ang bibig niya para walang makarinig. Hindi niya alam kung alin ang mas masakit, ang layo ng Italy sa Pilipinas o ang layo na unti-unting nabubuo sa pagitan nila ni Daxen. Makalipas ang ilang araw, mas mabigat na balita ang dumating. Tinawagan siya ni Nika. Mars, si Tia Cedes, nadala sa ospital, na-stroke. Parang may bumagsak na elo sa dibdib ni Mariel. Kumusta siya? Nika, magsalita ka. Stable na raw pero kailangan ka niya, hinahanap ka niya. Hindi na nagdalawang isip si Mariel. Kahit may kontrata pa siya, kinausap niya si Nona Beatrice at ang pamilya nito. Sa halip na magalit, niyakap siya ng matanda. Go home, Mariel, sabi ni Nona Beatrice. But go home with eyes open. Bago siya umalis, inabot ni Nona Beatrice ang maliit na rosaryo. For courage. Hinawakan niyon ni Mariel na parang doon siya kumapit. Hindi niya agad sinabi kay Daxen na uuwi siya, hindi dahil gusto niya itong gulatin, kundi dahil may bahagi ng puso niyang natatakot sa madadatnan niya. Sa tulong ni Miss Favia, naaawa sa kanya at inayos ang emergency leave, nakabili siya ng ticket pa uwi. Bago ang flight, may isa pa siyang tinawag, si Attorney Sabino Quindara. Dating anak ng labandera si Sabino sa lugar nila at minsan tinulungan ni Mariel makabili ng lumang laptop para makapagpatuloy ito sa law school. Ngayon, isa na itong abogado. Attorney, pasensya na kung biglaan, sabi ni Mariel sa video call. Kailangan kong malaman kung maayos ang papel ng bahay namin. May mga bagay kasi akong hindi na maintindihan. Sabino, seryosong sagot ni Sabino. Ipadala mo sa akin lahat ng hawak mong resibo, transfer records, titulo ng lupa, kontrata sa kontraktor, kahit screenshots ng usapan nyo. Huwag kang mag-delete ng kahit ano. May problema ba? Hindi ko pa masasabi, pero kung tama ang hinala ko, kailangan mong umuwi ng handa. Sa loob ng eroplano pauwi ng Pilipinas, mahigpit na yakap ni Mariel Santibanez ang makapal na folder na halos 4 na taon niyang binuo sa Italy. Nandoon ang mga resibo, bank transfer slips, screenshots ng mga usapan nila ni Daxen, kopya ng kontrata sa kontraktor at ilang lumang litrato ng lupang dating puro damo pa lamang. Sa mga dokumentong iyon, nakasiksik ang mga gabing hindi siya natutulog, mga araw na hindi siya bumili ng bagong sapatos para lang may dagdag na padala, at mga sandaling pinili niyang ngumiti sa video call kahit umiiyak siya bago pindutin ang answer button. Hindi pa rin niya sinabi kay Daxen na nakauwi na siya. Ang una niyang tinawag ay si Nika. Mars, nasaan ka na? Tanong ni Nika, nangingini ng boses sa kabilang linya. Landed na, sagot ni Mariel habang hinihila ang maliit niyang maleta. Kumusta si Tia Cedes? Nasa ospital pa rin pero stable. Hinahanap ka niya kanina. Pupuntahan ko siya, pero bago yon, napahinto si Mariel, nilunok ang kaba. Dadaan muna ako sa bahay.
Saglit na natahimik si Nika. Mars, sigurado ka? Hindi ko na kayang umuwi sa Pilipinas na hindi ko muna alam kung ano ang totoo. Mars, may mga bagay akong nakita na hindi ko pa nasasabi ng buo kasi ayokong dagdagan ng bigat mo habang nasa abroad ka. Napapikit si Mariel. Kaya nga kailangan kong makita. Sa labas ng airport, sumakay siya sa taxi ni Kuya Brando, sang driver na may edad 40 pataas, bulugang face at may rosaryong nakasabit sa rearview mirror. Nang sinabi ni Mariel ang destinasyon sa Lipa, napatingin nito sa salamin. Galing abroad kayo, ma'am. Opo. First time umuwi ulit. Opo, pagkatapos ng halos 4 na taon. Ah, sabi ni Kuya Brando, medyo lumambot ang tono. Mabigat yan. Yung kapatid ko rin dati nasa Dubai. Sabi niya pag uwi niya raw, parang lahat nagbago maliban sa pagod niya. Hindi sumagot si Mariel. Nakatingin lang siya sa bintana habang unti-unting lumalayo ang Maynila at bumubukas sa kanya ang daan pabalik sa probinsya. Habang nasa biyahe, tiningnan niya ang mga lumong larawan sa cellphone niya. Si Daxen na nakatayo sa lote, si Mang Oreo na nakangiti habang may hawak na pala, si Aling Sedes na nagpadala ng litrato ng unang hollow blocks, at ang screenshot ng sinabi ni Daxen noon. Malapit na mahal, konting taste na lang, pag-uwi mo, sa bahay na natin tayo matutulog. Ngulit habang palapik sila sa Lipa, mas lumalakas ang kaba sa dibdib niya. Pagdating sa subdivision road na dati ay malubak at maputik, halos hindi niya nakilala ang paligid. May bagong poste ng ilaw, may ilang bahay na nakapagtaas na ng bakod at may tindahang may tarpaulin ng kandidato sa kanto. Ngunit nang huminto ang taxi sa tapat ng bahay nila, halos hindi makahinga si Mariel. Ang dating simpleng planong bahay na kulay puti at kahoy ang disenyo ay naging magarbong estruktura na may kombinasyong gold at white sa harapan. Mataas ang gate, may nakadikit na CCTV sa poste, may ilaw na parang pang-hotel sa gilid, at sa garahe ay nakaparada ang isang dark gray na second-hand SUV na hindi na kailanman pinayagang bilhin. Sa itaas ng gate, may malaking tarpaulin na nakasabit pa rin. Happy 60th Birthday Benilda, Queen of Luminaria's Home. Naramdaman ni Mariel na parang may kamay na pumisil sa puso niya. Ma'am, dito na po, maingat na tanong ni Kuya Brando. Tumanggo siya pero ilang segundo siyang hindi makagalaw. Ang laki ng bahay ninyo sabi ng driver, walang mali siya. Hindi agad nakasagot si Mariel. Opo, pinaghirapan ko po. Ibinaba ni Kuya Brando ang maleta niya. Nagbayad si Mariel at nagpasalamat, ngunit bago umalis ang driver ay napansin nitong nanginginig ang kamay niya habang hinahanap ang susi. Ma'am, okay lang po kayo? Pinilit niyang ngumiti. Okay lang po, salamat. Nang maiwan siyang mag-isa sa tapat ng gate, inilabas niya ang lumang susi na ipinadala noon ni Daxen sa kanya bilang simbolo raw na kahit nasa Italy siya, may susi siya sa bahay nila. Ipinasok niya ito sa maliit na lock sa pedestrian gate. Hindi ito gumana. Sinubukan niya ulit. Pinihit niya ng dahan-dahan, pagkatapos ay mas madiin. Wala. Napalitan na ang kandado. Doon unang bumigat ang mga mata niya. Hindi pa man siya nakakapasok, parang may nagsabi na agad sa kanya na hindi na siya kabilang. Huminga siya ng malalim at kumatok sa gate. Una, mahina. Pagkatapos ay mas malakas. Ilang sandali pa, lumapit ang isang babaeng nakaunipormeng pambahay. Si Orlando iyon, ang kasambahay ng minsan nang nakita ni Mariel sa video call, pero noon ay ipinakilala lamang ni Benilda na bilang tumutulong-tulong dito. Pagbukas ni Orlando sa silipan ng gate, nanlaki ang mga mata nito. Ma'am Mariel? Oo, Orlando, pwede bang pumasok? Namutla ang babae. Lumingon ito sa loob na parang may kinakatakutan. Ma'am, sandali lang po. Sabihin ko lang po kay Madam. Bakit kailangan pang sabihin? Mahinang tanong ni Mariel pero ramdam ang pagpigil niya sa emosyon. Bahay namin ito ni Daxen. Hindi nakasagot si Orlando. Isinara nito ang silipan at nagmadaling pumasok. Sa loob, narinig ni Mariel ang musika, tawanan, kalansing ng baso at boses ni Benilda na parang may okasyong ipinagdiririwang.
Ilang minuto siyang nakatayo sa labas, bitbit ang maleta, habang dumaraan ang ilang kapitbahay na nagtataka kung bakit ang babaeng may dalang bagahe ay hindi pinapapasok sa sarili niyang bahay. Sa wakas, bumukas ang gate. Lumabas si Benilda Luminarias na suot ang mamahaling bestida, makapal ang makeup at kumikislap ang ilang alhasa sa leeg at kamay. Sa likod niya ay ang tatlong kumari niya sina Zoraya, Pasing at Belmira, mga babaeng dati palaging sumasabay sa kanya sa misa, bingo at chismisan. Pare-pareho silang nakatingin kay Mariel na parang hindi asawa ni Daxen ang kaharap nila, kundi istorbo sa kasiyahan. "Mariel?" sabi ni Benilda, hindi man lang nagpanggap na masaya. "Bakit nandito ka?" "Umuwi ako. Hindi ba dapat ang tanong ninyo ay bakit nasa labas ako ng bahay na pinapagawa ko?" Nagkatiginan sina Zoraya at Pasing, si Velmira naman ay napangisi ng bahagya, parang may alam na hindi pa alam ni Mariel. "Pinapagawa mo?" ulit ni Benilda, may halong pangungutya. "Aba, ang lakas mo pa ring magsalita. Nasa abroad siya ng ilang taon tapos pagbalik mo akala mo ikaw pa rin ang masusunod." Hininga siya ng malalim at tanong, "Nasaan si Daxen?" "Nasa loob, pero hindi mo kailangang gumawa ng eksena. May mga bisita ako." E di sabihin ninyo. Sa sandaling iyon lumabas si Daxen. Payat ito kaysa huling nakita ni Mariel sa video call. May balbas na hindi naahid nung maayos at halatang nagulat siya nang makita ang asawa. Ngunit sa halip na lumapit at yakapin siya, nanatili ito sa likod ng ina. "Dax?" mahinang tawag ni Mariel. "Mariel, halos bulong lang iyon. Bakit hindi gumagana ang susi ko?" Hindi agad nakasagot si Daxen. Si Benilda ang sumalo. "Pinalitan ko. Para sa seguridad." "Seguridad laban kanino?" "Sa akin? Laban sa kahit sinong bigla na lang susulpot at mag-aastang reyna." Napakurap si Mariel. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng biyena niya ay parang sinadyang patalasin para sumugat. "Ayos lang," sabi ni Mariel, pinipilit manatiling kalmado. "Kung pinalitan ng kandado, bigyan niyo ako ng bagong susi. At gusto kong makita ang mga papeles ng bahay." Sa pagkakataong iyon, nagbago ang mukha ni Benilda. Hindi takot, kundi inis, na parang natuklasan niyang hindi madaling itaboy si Mariel. Wala ka nang kailangang makita. Anong ibig niyang sabihin? Pumasok sa eksena si Lyra Velez, ang dating kaklase ni Daxen at ngayon ay real estate agent. Lumabas siya sa loob ng bahay na may hawak na tablet at folder. Nakasuot siya ng smart casual na damit, pulang lipstick at pilit na professional ang ngiti. "Mariel, tama ba?" "Lyra ako. Siguro mas mabuting mag-usap tayo ng maayos." Napatingin si Mariel sa kanya. "Ikaw yung ahente?" "Consultant," sagot ni Lyra. "Property consultant." "Property consultant para saan?" Nagkibit balikat si Benilda. "Sabihin mo na, Lyra." Para matapos na, huminga si Lyra at tumingin kay Daxen bago nagsalita. "Naibenta na ang property. May buyer na, developer, inaayos na lang ang turnover." Parang tumigil ang mundo ni Mariel. Hindi siya nakapagsalita agad. Ang mga tunog sa paligid, ang tawanan sa loob, ang tahol ng aso sa kapitbahay, ang ugong ng sasakyang dumaan, lahat ay parang lumayo. "Naibenta?" Ulit niya, halos walang boses. "Sinong nagbenta?" "Pamilya ito," sagot ni Benilda. "Anak ko ang asawa mo. Natural, may karapatan siya." Napatingin si Mariel kay Daxen. "Totoo ba ito?" Hindi makatingin ng diretsyo si Daxen. "May pinirmahan ako pero sabi ni Mama investment lang." "Sabi niya, investment?" Naputol ang boses ni Mariel. "Dax, bahay natin ito. Pinaghirapan ko ito. Alam mong lahat ng padala ko dito napunta." Biglang sumingit si Benilda. "Huwag kang umarte na parang ikaw lang ang nahirapan. Sino ba ang nagbantay ng bahay na ito habang nagpapasarap ka sa abroad?" Nagpanting ang tenga ni Mariel, pero pinili niyang huminga. "Nagpapasarap? Nay Benilda, nagpaligo ako ng matanda, nagpuyat ako, naglinis ako ng sugat, nagtiis ako sa lamig at lungkot para mapagawa ang bahay na ito." "Dramahan na naman," bulong ni Zoraya. Sapat ang lakas para marinig. Tumingin si Mariel sa kanya. Hindi siya sumagot. Ibinalik niya ang tingin kay Benilda. "Hindi ninyo pwedeng ibenta ang bahay, wala akong pahintulot." Tumawa si Benilda. "Mas malakas ngayon. Wala kang karapatan dahil anak ko siya. Anak ko si Daxen. Ako ang nandito. Ako ang nakaharap sa mga tao. Ikaw, nagpadala ka lang ng pera. Huwag mong ipamukha sa amin yan." Tahimik na kinuha ni Mariel ang cellphone mula sa bulsa ng jacket niya.
Hindi halata ngunit pinindot niya ang record. Sa puntong iyon, hindi na siya nagsasalita para manalo sa sagutan. Nagsasalita siya para makuha ang katotohanan. Ulitin ninyo, sabi niya, malamig ang tinig. Wala akong karapatan kahit ako ang nagbayad, hindi porket nagpadala sa'yo na lahat, singhal ni Binilda. Asawa ka lang, pero anak ko si Daxen. Kung may kailangang magdesisyon, kami yun. At kung ibinenta man namin, dahil mas alam namin ang makabubuti. Makabubuti kanino? Sa atin o sa inyo? Namula ang mukha ni Binilda. Huwag mo akong bastusin sa sarili kong bahay. Doon bahagyang numiti si Mariel, pero hindi yun ngiting masaya. Sariling bahay ninyo? Natahimik sandali ang paligid. Si Daxen ay lalapit sana pero pinigilan siya ni Binilda sa isang tingin. Si Lira naman ay halatang kinakabahan na at yinakap ang hawak na folder. Mariel, mahinang sabi ni Daxen, pag-usapan natin ito sa loob. Bakit sa loob pa? Kanina pinaghintay ninyo ako sa labas. Dito na rin natin ituloy. Nanginginig na ang kamay niya. Pero hindi na dahil sa takot, dahil sa bigat ng pagpipigil. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sampalin ang katotohanan sa mukha ng lahat. Pero alala niya ang sinabi ni Attorney Sabino, huwag magpadala sa galit, huwag gumawa ng anumang magagamit laban sa'yo. Kaya, ngumiti siyang mapait, isinara ang zipper ng folder at inayos ang hawak ng maleta. Kung ganon, aalis muna ako, nagulat si Binilda. Marahil inaasahan nitong magmamakaawa si Mariel, iiyak sa gate o luluhod kay Daxen. Ngunit walang ganon na nangyari. Aalis ka? Tanong ni Daxen. Ngayon ay may takot na sa boses. Tama kayo. Sabi ni Mariel, marami akong hindi alam, kaya aalamin ko muna lahat. Mariel, sandali! Lumapit si Daxen pero umatras si Mariel. Hindi ngayon, Dax. Kapag handa ka nang magsabi ng totoo, saka tayo mag-uusap. Tumalikod siya pero bago tuloy ang lumakad palabas ng gate, napansin niyang mabilis na lumapit si Orlando sa gilid ng halamanan. Kunwari ay nagwawalis ito, ngunit nang dumaan si Mariel, mabilis nitong isiniksik ang maliit na brown envelope sa side pocket ng maleta niya. Hindi sila nagtinginan ng matagal, 1 segundo lang, pero sapat iyon para maintindihan ni Mariel na may gustong sabihin ng kasambahay na hindi nito magawa sa harap ni Binilda. Lumabas si Mariel ng gate nang tuwid ang likod. Sa labas, ilang kapitbahay ang nakatingin. Si Ka Iluminado, barangay kagawad na nakatira sa kanto, ay naroon din at halatang nasaksihan ang halos buong usapan. Hindi nagsalita si Mariel, hindi siya nagpapaawa, hindi siya nagpaliwanag. Tumawag siya kay Nika. "Mars," sagot agad nito. "Anong nangyari?" Tahimik si Mariel ng ilang segundo. Pagkatapos ay sinabi niya, "Pwede ba akong tumuloy sa iyo ngayong gabi?" "Diyos ko, oo naman. Nasa bahay ako. Pupuntahan kita?" "Hindi na. Sasakay ako." "Mariel, anong ginawa nila?" Napatingin si Mariel sa bahay na may gintong ilaw, sa gate na pinalitan at sa tarpaulin ng babaeng umangkin sa lahat. "Ibinenta nila ang bahay," sabi niya. Pero hindi pa tapos ang kwento. Pagdating sa apartment ni Nika sa Tanawan, doon lang bumigay ang tuhod ni Mariel. Hindi pa man naisasara ni Nika ang pinto, nayakap na siya nito ng mahigpit. At doon, sa maliit na sala na may electric fan at amoy bagong saing na kanin, unang umiyak si Mariel nang walang pigil. "Ang sakit, Nika," hikbi niya. "Hindi lang bahay ang kinuha nila, parang kinuha nila yung 4 na taon ng buhay ko." "Hindi nila makukuha yon," sagot ni Nika habang umiiyak din. "Dahil buhay ka pa at may hawak kang ebidensya." Naalala ni Mariel ang envelope. Binuksan niya ito sa mesa. Nandoon ang ilang delivery receipts ng appliances, kopya ng resibo ng chandelier, litrato ni Binilda habang pumipili ng designer bag sa isang butik at isang maliit na USB drive. May sulat si Orlando sa maliit na papel. "Ma'am Mariel, pasensya na po. Matagal ko na pong gustong sabihin. Lahat po halos ng gamit dito, galing sa padala ninyo. May mga usapan sila ni Madam Binilda at Ma'am Lira sa USB. Natakot lang po ako noon." Napatakip si Nika sa bibig. "Mars!" Hindi na nagsalita si Mariel. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Attorney Sabino. "Attorney," sabi niya,
pilit pinapatatag ang boses. Tama kayo, may malaking problema. Nasaan ka ngayon, Sabino? Nasa bahay ni Nika, safe ako. Mabuti, huwag kang babalik mag-isa. Ipadala mo sa akin ang audio recording, pati kahit anong bagong dokumento na nakuha mo. May USB, may receipts, at may sinabi si Benilda kanina mismo na wala akong karapatan kahit ako ang nagpadala. Na-record mo? Oo. Saglit na natahimik si Sabino. Mariel, makinig ka. Hindi na ito lanang away pamilya. Kung may peking pirma, questionable sale, at paggamit ng pera mo para bumili ng assets na ipinangalan sa iba, kailangan natin ng formal complaint. Kailangan din natin ng police assistance at court-supervised inventory kung may sapat tayong maipapakita. Gusto kong makuha lahat ng akin, pero ayokong maging kagaya nila. Hindi mo kailangang maging kagaya nila. Kailangan mo lang lumaban ng tama. Kinabukasan, habang hindi pa sumisikat ang araw, dumating si Attorney Sabino sa apartment ni Nika. Dala niya ang laptop, maliit na printer at isang makapal na legal pad. Isa-isa nilang inayos ang ebidensya. Gumawa sila ng timeline mula unang padala ni Mariel, hulog sa lupa, bayad sa contractor, pagbili ng materials, hanggang sa mga appliances at sasakyan. Dumating din si Mang Oryo, halatang hindi siya nakatulog. Pagpasok pa lang niya, yumuko siya kay Mariel. Anak, patawarin mo ko. Dapat noon pa ako nagsalita ng mas malakas. Wala pong kasalanan, Mang Oryo. Meron, kasi nakita ko nang nagbabago si Daxen. Nakita kong nilalamon siya ng takot sa nanay niya, pero umasa akong aayos pa. Kinuha ni Sabino ang statement ni Mang Oryo. Sinabi ng matanda na matagal nang hindi sapat ang kita ni Daxen para maipaliwanag ang laki ng gasto sa bahay. Sinabi niya rin na maraming beses na nakita niya si Benilda na gumagamit ng pangalan ni Mariel para umutang ng material sa hardware. Sumunod na dumating si Ka-Iluminado. Dala niya ang lumang kopya ng barangay blotter kung saan minsan nagreklamo si hardware supplier dahil hindi agad nabayaran ni Benilda. Sa blotter, malinaw na sinabi ni Benilda na darating naman ang padala ni Mariel galing Italy. Hindi ko alam na aabot sa ganito, pero kung kailangan mong patunayan na pera mo ang ginagamit nila, makatutulong ito. Hindi umiyak si Mariel sa pagkakataong iyon. Habang mas maraming ebidensya ang lumalabas, mas lumilinaw sa kanya na ang sakit ay kailangang gawing aksyon, hindi para maghigante, kundi para hindi tuluyang mabaliktad ang katotohanan. Bandang tanghali, nakipagkita sila kay Police Captain Ivren Galang sa istasyon. Matangkad ito, maayos magsalita, at may seryosong mukha na hindi nananakot pero nagbibigay ng bigat. Pinakinggan niya ang salaysay ni Mariel, tiningnan ang mga resibo, recording, blotter, at unang findings ni Attorney Sabino tungkol sa posibleng peking pirma. Ma'am Mariel, sabi ni Captain Ivren, hindi namin pwedeng basta kulin ang gamit ng walang proseso, pero kung may court order o legal authority para sa inventory at preservation ng evidence, tutulungan namin kayo, lalo na kung may posibilidad na itago o ibenta pa nila ang mga gamit. Tumanggo si Mariel. Gusto ko pong gawin ang tama. Good, sagot ng kapitan. Dahil kapag tama ang proseso, mas mahirap kayong baliktarin. Maghapong kumilos sina Attorney Fabino. Naghanda sila ng reklamo para sa falsification, estafa, at recovery ng property interest. Nagpadala rin sila ng urgent request para ma-preserve ang records ng sale at maabisuhan ng buyer na may legal dispute sa property. Habang inaayos ang papeles, si Mariel ay tahimik lang na nakaupo sa gilid, hawak ang rosaryon bigay ni Nona Beatriz. Sa isang sandali, lumapit si Naika sa kanya. Pagod ka na? Oo, sagot ni Mariel. Pero iba yung pagod ngayon. Paano? Dati, pagod ako kasi nagtitiis ako. Ngayon, pagod ako kasi lumalaban ako. Kinagabihan, bumalik sila sa apartment. Nasa mesa ang folder, mas makapal na ngayon. Hindi na lang iyon koleksyon ng resibo, para na iyong mapa ng lahat ng pinagdaanan ni Mariel, mula sa pagiging caregiver sa malayong bansa hanggang sa pagiging babaeng kailangang bumalik para ipagtanggol ang sariling pangalan. Bago matulog, tumingin siya sa salamin. Namamaga ang mata niya, magulo ang buhok, at halatang pagod ang mukha. Ngunit sa likod ng pagod, may kakaibang liwanag.
Tinawagan siya ni Daxen. Lumitaw ang pangalan nito. Hindi niya sinagot. Makalipas ilang segundo, may message. Mariel, kausapin mo ako. Hindi ko alam na ganito kalala. Matagal niya itong tinitigan. Gusto niyang magalit. Gusto niyang sabihing, hindi mo alam dahil pinili mong hindi alamin. Pero hindi siya sumagot. Hindi pa oras. Inilapag niya ang cellphone, isinara ang folder at tumingin kay Naika na nagyalatag ng kumot sa sofa. Bukas, sabi ni Mariel, buo ang boses. Babalik ako roon, pero hindi na bilang babaeng nakiusap pumasok sa sarili niyang bahay. Tumigil si Naika at tumingin sa kanya. Babalik ako kasama ang batas, dagdag ni Mariel. At sa pagkakataong ito, hindi na nila ako mapapatahimik. Sa labas, tahimik ang gabi. Ngunit sa katahimikang iyon, nagsisimula na ang unang hakbang ng pagbawi ni Mariel. Hindi lamang sa bahay na kanyang pinaghirapan, kundi sa dignidad na matagal nilang sinubukang agawin. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa parting ito, makikita natin na may mga taong akala nila habang buhay nilang kayang paglaruan ang kabaitan ng iba, hanggang sa dumating ang araw na hindi na luha ang dala ng inaapi kundi ebidensya, tapang at batas. Kinaumagaran, hindi na ginising si Mariel ng ingay ng alarm clock. Matagal na siyang gigising. Nakaupo siya sa gilid ng maliit na sofa sa apartment ni Naika, hawak ang rosaryong bigay ni Nona Beatriz, habang nakatitig sa makapal na folder sa mesa. Sa labas, bahagya pa lang sumisilip ang araw. Tahimik ang buong paligid, maliban sa mahinang ungong ng electric fan at sa paminsan-minsang pagdaan ng tricycle sa kalsada. Hindi siya halos nakatulog, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa daming alaala. Paulit-ulit sa isip niya ang eksena kahapon, ang pinalitang kandok, ang tarpaulin ni Benilda, ang magarbong ilaw sa bahay, ang malamig na mukha ni Daxen, at ang linyang parang kutsilyong ibinaon sa dibdib niya. Wala kang karapatan, dahil anak ko siya. Ngunit ngayong umaga, hindi na iyon ang inuulit-ulit niya sa sarili. Ang inuulit niya ay ang sinabi ni Attorney Sabino noong gabi. Kapag tama ang proseso, mas mahirap kang baliktarin. Lumabas mula sa maliit na kwarto si Naika na nakasuot pa ng lumang jacket at hawak ng 2 tasa ng kape. Halatang puyat din ito, pero pilit na nakangiti. Mars, mahinang sabi ni Naika, kape muna, baka bumagsak ka sa nerbiyos. Tinanggap ni Mariel ang tasa. Hindi ako kinakabahan para sa sarili ko. Para kanino? Para sa magiging itsura ni Daxen kapag nakita niyang seryoso na ito. Para kay Orlando na baka pagbalingan ni Benilda. Para kay Tia Cedes na hindi ko pa man lang nadadalaw ng matagal. Para sa lahat ng taong madadamay dahil sa ginawa ng biyenan ko. Umupo si Naika sa tabi niya. Mars, ikaw ang pinakamalaking nadamay dito. Huwag mong kakalimutan iyon. Hindi sumagot si Mariel. Humigop lang siya ng kape, kahit halos hindi niya malasahan. Bandang 7:00 ng umaga, dumating si Attorney Sabino Cuendara. Maayos ang suot nitong long sleeve na kulay light blue. May dalang leather bag at ang mukha ay seryoso ngunit kalmado. Kasama niya ang court sheriff na si Dionisio Frane, isang lalaking nasa 50 anyos, payat, salaminin at may mabagal pero malinaw magsalita. Makalipas ang ilang minuto, dumating din si Police Captain Ivren Galang kasama ang 2 pulis na sina PO1 Yaidra Salcedo at PO2 Malco Tenorio. Hindi iyon malaking esena. Walang sirena, walang pagsugod na parang pelikula. Lahat ay maayos, tahimik at may dalang papel. Iyon ang mas mabigat tingnan dahil hindi ito bugso ng damdamin. Ito ay proseso. Sa mesa ni Nika, inilatag ni Attorney Sabino ang mga dokumento. Mariel, sabi niya, ipapaliwanag ko ulit bago tayo pumunta roon. Ang gagawin natin ngayon ay inventory at preservation ng possible evidence. Hindi ito simpleng pagbawi ng gamit dahil galit ka. May legal basis tayo batay sa bank records, resibo, sworn statements, at initial findings sa peking pirma. May koordinasyon tayo sa barangay at police station. Tumanggo si Mariel. Naiintindihan ko.
Kapag nandun na tayo, huwag kang papatol sa sigaw. Huwag kang sasagot sa pangiinsulto. Kung may tanong sila, ako ang sasagot. Kung may personal na sasabihin si Benilda, hayaan mo siyang magsalita. Mas mabuti nga kung magsalita siya ng magsalita. Si Captain Ivren naman ang tumingin kay Mariel. Ma'am, may posibilidad na magkagulo, pero hindi namin hahayaang may manakit sa inyo. Nandun kami para panatilihin ang kaayusan at para matiyak na hindi mawawala ang mga bagay na kailangan sa kaso. Napapikit si Mariel. Naalala niya ang brown envelope na pahilim ay siniksik ni Orlando sa maleta niya. Isang tahimik na tulong mula sa babaeng siguradong matagal nang natatakot. 8:30 nang umalis sila sa apartment. Sumakay si Mariel sa sasakyan ni Nika, kasama si Attorney Sabino. Sa likod, nakasunod ang sasakyan ni Captain Ivren at sa pinakahuli ang maliit na sasakyan ng sheriff. Habang papalapit sila sa lipa, tila bumibigat ang hangin sa paligid. Hindi nagsasalita si Nika. Paminsan-minsan, sumusulyap lang ito kay Mariel na nakatingin sa daan habang nakakuyom ang mga kamay sa kandangan. Mars, sabi ni Nika matapos ang mahabang katahimikan. Kahit anong mangyari, nandito ako. Mahinang tumanggo si Mariel. Salamat. Kung wala ka, baka kahapon pa lang bumagsak na ako. Bumagsak ka man, tatayo ka rin. Matigas ulo mo eh. Sa unang pagkakataon ng umagang iyon, bahagyang napangati si Mariel. Pagdating nila sa tapat ng bahay, bukas ang mga ilaw sa loob, kahit maliwanag na ang araw. May 2 kapitbahay sa kabilang kalsada na agad napahinto sa pagwawalis nang makita ang mga sasakyan. Si Kailuminado ay naroroon na rin, nakatayo sa gilid ng barangay patrol motorcycle, halatang handang tumistigo kung kailangan. Hindi nakatutok ng matagal si Sheriff Dionisio. Lumapit siya sa gate at maayos na pinindot ang doorbell. Ilang sandali pa lang, narinig sa loob ang malakas na boses ni Benilda. Ano na naman yan? Sino ang istorbo ng istorbo sa umaga? Bumukas ang gate. Lumabas si Benilda na nakasuot ng floral robe, may rollers pa sa hulo, at halatang hindi inaasahan ang dami ng taong nasa labas. Nawala ang antok sa mukha niya nang makita si Mariel. Ikaw na naman, singhaw niya. Hindi ka ba tapos magdrama? Hindi sumagot si Mariel. Nakatayo lang siya sa tabi ni Attorney Sabino, tuwid ang likod, hawak ang maliit na bag, at kalmado ang mukha kahit kumakabog ang dibdib. Lumapit si Sheriff Dionisio. Magandang umaga po. Ako si Dionisio Frane, Court Sheriff. Narito po kami para isagawa ng court-authorized inventory at preservation ng mga item at dokumento na may kaugnayan sa kasong inihain ni Mrs. Mariel Santibanez Luminaries. Anong kaso? Tili ni Benilda. Wala kayong karapatang pumasok sa bahay ko. Ma'am, mahinang sabi ni Captain Ivren. Nasa amin ang dokumento. Babasahin po sa inyo ng malinaw. Hindi ko kayo papapasukin. Private property ito. Sumingit si Attorney Sabino. Private property nga po, at iyon po ang isa sa mga isyong kailangang linawin sa kaso. May ebidensya po kami na may falsified authorization at may ari-ari ang binili gamit ang pondong galing kay Mariel. Hindi po kami narito para gumawa ng gulo. Narito kami para sumunod sa batas. Napatingin si Benilda kay Mariel. Ikaw ang may pakanan nito. Sinisira mo ang pamilya namin. Ngayon lang nagsalita si Mariel. Hindi ako ang nagbenta ng bahay na hindi akin lang. Hindi ako ang gumamit ng pirma ng iba. Hindi ako ang nagsinungaling sa pamilya. Tumigas ang panga ni Benilda. Wala kang utang na loob. May utang na loob ako sa mga taong tumulong sa akin, pero hindi utang na loob ang tawag sa pagnanakaw. Dumating si Daxin mula sa loob. Nakasuot ito ng puting t-shirt at halatang hindi rin nakatulog. Nang makita niya ang sheriff, pulis at abogado, namutla siya. Mariel? Sabi niya. Hindi siya nilingon agad ni Mariel. Ayaw niyang mahulog sa awa. Hindi ito oras ng paliwanagan ng puso. Oras ito ng katotohanan. Binasa ni Sheriff Dionisio ang laman ng dokumento. Isa-isa niyang ipinaliwanag na gagawa sila ng inventory ng mga partikular na item. SUV, imported appliances, chandelier, designer bags, alahas, furniture, at mga papeles na may kaugnayan sa bentahan at alleged authorization. Lahat ay kukunan ng litrato,
Ililista, tatatakan kung kinakailangan at maaaring kunin bilang ebidensya, depende sa kategorya. Habang nagbabasa ang sheriff, unti-unting naglalabasan ng mga kapitbahay. Si Zoraya ay dumungaw mula sa kabilang bahay, si Pasing ay nakatayo sa gate nila na kunwari nagdidilig, at si Vilmira ay may hawak pang cellphone, tila gustong kumuha ng video. Pero nang tingnan siya ni Captain Ivren, agad nitong ibinaba ang cellphone. Sa wakas, napilitan si Benilda na buksan ang gate. Pagpasok ni Mariel, muli niyang nakita ang loob ng bahay. Kahapon, sa labas lang siya pinahiya. Ngayon, nakita niya ang buong lawak ng ginawa sa perang pinaghirapan niya. Ang sala ay may malaking chandelier na kumikislap kahit umaga. May imported sofa na kulay cream, glass center table, malaking telebisyon, mamahaling speaker at display cabinet na puno ng figurines at kristal. Sa gilid, may mga framed photos ni Benilda sa iba't ibang okasyon, birthday, blessing ng bahay, at isang litrato na nakatayo siya sa harap ng gate na parang siya ang bagong may-ari ng palasyo. Napahawak si Mariel sa strap ng bag niya. Nika, na nasa tabi niya, ay bumulong. "Huminga ka, Mars." Tumanggo si Mariel. Huminga siya ng malalim. Nagsimula ang inventory. Si Sheriff Dionisio ang nagdidikta. Si PO1 Yidra ang kumukuha ng litrato. Si PO2 Malco ang nagtatala. Si Attorney Sabino ang nagko-cross-check sa resibo. Si Captain Ivren ang nagmamasdan sa kilos ng lahat. Item 1, sabi ni Dionisio. Chandelier, gold finish, installed sa main living area. Naglabas si Attorney Sabino ng kopya ng resibo. Paid through international remittance transfer from Mariel Santibañez account dated June 14, amount verified. Hindi lang siyang nagbayad niyan, singit ni Benilda. May maipapakita po ba kayong resibo sa pangalan ninyo? Tanong ni Sabino. Natigilan si Benilda. Hindi ko kailangang magpakita sa inyo. Noted, sabi ng sheriff. Sumunod ang imported sofa set. Pagkatapos, ang refrigerator, washing machine, air conditioning units, designer bag sa kwarto ni Benilda at ilang kahon ng alahas sa maliit na vault. Nang buksan ang vault, halos mapabulaslas si Nika. May gold bracelets, singing, kwentas at mamahaling lilo. "Regalo sa akin ng ano ko yan," sigaw ni Benilda. Napatingin si Daxen sa kanya. "Ma, hindi ko kayang bilhin yan." Tumihimik ang sala. Iyon ang unang beses na narinig ni Mariel na hindi kumampi si Daxen sa kanya. Nanlisik ang mata ni Benilda. "Manahimik ka, Daxen. Kung hindi dahil sa akin, wala kang mararating." Mahinang sabi ni Daxen. "Wala rin akong narating dahil lagi akong natatakot sa iyo." Napatingin si Mariel sa kanya, pero agad din niyang ibinalik ang tingin sa mga dokumento. Masakit pakinggan, ngulit hindi sapat ang isang linyang iyon para mabura ang 4 na taon ng pananahimik. Habang nag-i-inventory ang mga gamit, si Orlando ay nasa kusina, nanginginig habang hawak ng basong tubig. Lumapit si PO1 Yidra kanya at mahinahong nagtanong kung okay lang siya. Tumanggo si Orlando, ngulit nang makita niya si Mariel, bigla siyang napaiyak. "Ma'am, patawad po. Hindi ko po alam kung paano sasabihin sa inyo noon. Lagi po akong pinagbabantaan ni Madam na papalayasin ako at sisirain ang pangalan ko." Lumapit si Mariel, pero hindi niya ito agad niyakap. Tinignan muna niya si Attorney Sabino na tumanggo. "Orlando, hindi kita sinisisi. Ang mahalaga, sinabi mo ang totoo." Napahagol-hagol si Orlando. "May mga papeles pa po sa kwarto ni Madam, sa ilalim ng kabinet. Narinig ko po noon si Ma'am Lira at Madam na pinag-uusapan ng pirma ninyo." Lalong namutla si Lira Velez, na noon ay biglang dumating matapos tawagan ni Benilda. Nakatayo siya sa may pintuan, halatang gustong umalis pero hindi makaalis dahil nakita na siya ng lahat. "Lira," tawag ni Attorney Sabino. "Mabuti at nandito ka. May ilang dokumentong kailangan naming i-verify tungkol sa sale." "Hindi ako dapat kausapin ng walang lawyer," mabilis na sabi ni Lira. "Tama," sagot ni Sabino. "Karapatan mo iyon, pero kailangan mong malaman na documented na ang involvement mo sa transaksyon." Tumingin si Benilda kay Lira na parang inuutusang itong magsalita, pero ngayon hindi na kasing tapang si Lira. Inayos lang nito ang bag sa balikat at umiwas ng tingin.
Sa kwarto ni Benilda, natagpuan sa ilalim ng cabinet ang ilang folder. Nandoon ang photocopy ng authorization letter na may pirma ni Mariel, pero kahit si Mariel mismo ay napaatras nang makita iyon. Kamukha ng pirma niya, pero may mali sa diin, sa kurba, sa huling letra ng apelyido. Hindi akin yan, sabi niya, mahina pero malinaw. Expected namin yan, sagot ni Attorney Sabino. Ipapasa ito sa handwriting examination. Sa isa pang folder, may listahan ng pautang na ginawa ni Benilda gamit ang pangalan ni Daxen, pati mga sanglang alahas at appliances. May ilang resibo rin mula sa boutique, furniture store at car dealership. Tumayo si Mariel sa bitna ng kwartong iyon at napatingin sa malaking salamin ni Benilda. Ilang taon siyang nagsakripisyo sa Italy, nagtitipid sa pagkain, naglalakad imbes na sumakay, nagpapadala ng halos buong sahod. Samantalang dito, ginagamit ang pagod niya para bumuo ng buhay na siya mismo ay hindi kasali. Lumapit si Daxen sa pinto. Mariel, hindi ko alam ang lahat. Dahan-dahan siyang humarap. Pero may alam ka. Hindi nakasagot si Daxen. Yun ang masakit, dagdag niya. Hindi mo kailangang malaman ang lahat para maramdaman mong may mali, pero pinili mong manahimik. Napayuko si Daxen. Duwag ako. Oo, sagot ni Mariel. Walang sigaw, walang iyak. At ang pagiging duwag mo, ginamit nila para saktan ako. Sa sala, patuloy ang inventory. Ang SUV sa garahe ay kinuna ng litrato, tinatakan at pansamantalang isinama sa listahan ng assets under dispute dahil may records ng down payment mula sa account ni Mariel. Nagwala si Benilda nang makita niyang nilalagyan ng tag ang sasakyan. Hindi niyo pwedeng kunin yan. Akin yan. Ako ang gumagamit niyan. Ginagamit po ninyo, pero hindi pa po ibig sabihin ay malinis ang pinanggalingan ng bayad. Mariel, sigaw ni Benilda. Masaya ka na? Pinapahiya mo ako sa kapitbahay. Sa pagkakataong iyon, lumabas si Mariel sa garahe at humarap sa kanya. Hindi ko kayo pinapahiya. Ipinapakita lang ng araw na ito ang ginawa ninyo sa dilim. Nanlaki lang mata ni Benilda. Walang modo. Kung gusto kong mawalan ng modo, kahapon ko pa ginawa. Pero pinili kong bumalik sama ang batas. Dahil hindi ko kukunin ang hindi akin, pero hindi ko rin hahayaang nakawin ninyo ang akin. Tahimik ang lahat. Maging sina Zoraya, Pasing at Velmira na nasa labas ng gate ay hindi na makapagsalita. Ang mga babaeng kahapon ay nakatingin kay Mariel na parang kawawa, ngayon ay unti-unting umaatras sa hiya. Isa-isa silang umalis, bit-bit ang sariling katahimikan. Bandang hapon, natapos ang unang inventory. Ang ilang dokumento at portable items na may direktang kaugnayan sa kaso ay isinama bilang ebidensya. Ang mas malalaking gamit ay tinatakan at nilista para hindi maigalaw, mabenta o maitago habang dinidinig ang reklamo. Binigyan ng kopya ng inventory sina Benilda, Daxen at Mariel. Pagkatapos, tumayo si Mariel sa gitna ng sala. Ang dating makinlang na bahay ay parang biglang nawalan ng yabang. Hindi dahil nawala ang ilaw, kundi dahil nabuksan ng katotohanan. Lumapit si Daxen sa kanya. Saan ka pupunta pagkatapos nito? Kay Nika muna. Pwede ba akong sumama? Kailangan nating mag-usap. Tumingin si Mariel sa kanya. Sa sandaling iyon, nakita niya hindi ang lalaking nangako sa airpuerto, kundi ang lalaking piniling manahimik habang unti-unting ninanakaw ang pinaghirapan niya. Hindi ngayon, Daxen, sabi niya. Kung gusto mong mag-usap, magsimula ka sa katotohanan. Magbigay ka ng statement, ayusin mo ang sarili mo. Huwag kang lalapit sa akin para humingi ng tawad habang hindi mo pa kayang panindigan ang ginawa mo. Napaiyak si Daxen pero hindi siya pinunasan ni Mariel. Hindi dahil wala na siyang pakialam, kundi dahil pagod na siyang maging tagasalo ng lahat ng kahinaan nito. Sa labas ng bahay, naghihintay si Nika. Nang lumabas si Mariel, agad siyang inalalayan nito pero hindi na bumagsak ang tuhod niya tulad kahapon. Pagod siya, nanginginig pa rin ang katawan, pero iba na ang tindig niya. Si Captain Ivren ay lumapit. Ma'am Mariel, hindi pa tapos ang laban, mahaba pa ang proseso. Alam ko po, pero ngayon po, hindi na ako nagsisimula sa wala. Tumanggo ang kapitan. Tama kayo.
Bago sumakay sa kotse, huling nilingon ni Mariel ang bahay. Dito dapat sana sila ni Daxin magpapalaki ng anak. Dito dapat sila magluluto ng almusal sa unang umaga ng kanyang pag-uwi. Dito dapat niya yayakapin si Aling Cedes at sasabihing, "Tia, tapos na ang paghihirap natin." Pero iba ang nangyari. Ang bahay na pinangarap niya ay naging entablado ng kasinungalingan. Gayunman, habang nakatingin siya sa gate, napagtanto niyang hindi siya nawalan ng tahanan, nawalan lang siya ng ilusyon. Sumakay siya sa kotse ni Nika. Habang umaandar sila palayo, tumunog ang cellphone niya. Video call mula kay Nona Beatriz. Saglit siyang nag-atubili bago sinagot. Lumabas sa screen ang mukha ng matandang Italiana. Nag-aalala ang mga mata. "Mariel, child, are you safe?" Napangiti si Mariel. Pagod, ngunit totoo. "Yes, Nona, I am safe. You went home?" "Yes." "And your heart?" Napapingin si Mariel sa labas ng bintana. Nakikita niya ang mga kalsadang minsan niyang nilalakad na babaeng puno ng pangarap at ngayon ay dinadaanan niya bilang babaeng natutong ipaglaban ang mga pangarap na iyon. "My heart is hurt," sagot niya. "But it is awake now." Ngumiti si Nona Beatriz sa kabilang linya. "Good. A heart awake can rebuild." Pinatay ni Mariel ang tawag matapos magpaalam. Sa tabi niya, tahimik na nagmamaneho si Nika. Sa likuran, unti-unting lumiliit ang bahay na minsang naging sentro ng kanyang buhay. Hindi pa tapos ang kaso. Hindi pa nababawi ang titulo. Hindi pa humaharap sa korte si Benilda, Lira at maging si Daxen sa buong bigat ng kanilang ginawa. Pero sa araw na iyon, may isang bagay nang nabawi si Mariel. Ang boses niyang matagal nilang sinubukang takpan ng utang na loob, pagmamahal at pananakot. At habang papalayo ang sasakyan, unang beses siyang nakahinga ng maluwag, hindi dahil tapos na ang laban, kundi dahil sa wakas, nagsimula na siyang lumaban ng hindi na humihingi ng permiso sa mga taong sanay umangkin ng buhay niya. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa parting ito, hindi na lang natin makikita kung paano lumalaban ng isang taong nasaktan, kundi kung paano siya muling bumubuo ng sarili matapos kunin sa kanya ang tahanang akala niya ay bunga ng pagmamahal. Pagkatapos ng araw ng inventory, hindi agad nakatulog si Mariel Santibanez. Kahit ligtas siya sa maliit na apartment ni Nika sa Tanawan, paulit-ulit pa rin sa isip niya ang bawat esena. Ang boses ni Benilda na sumisigaw sa harap ng mga pulis, ang panginginig ni Orlando habang humihingi ng tawad, ang mukha ni Daxen nang aminin nitong duwag siya, at ang mismong sala ng bahay na puno ng gamit na binili mula sa pawis niya. Ngunit iba na ang pakiramdam niya kumpara noong unang gabi ng kanyang pag-uwi. Ngayon, wasak pa rin ang puso niya, pero may malinaw ng direksyon ng sakit. Hindi na lang siya umiiyak dahil ninakawan siya. Umiiyak siya dahil alam niyang kailangan niyang mabuhay sa kabila ng lahat. Kinaumagahan, hindi niya unang tinawag si Daxen. Kahit may 3 missed calls ito, hindi rin niya binuksan ang mga mensahe ni Benilda na sa unang linya pa lang ay puro paninisi na. Ang una niyang pinuntahan ay ang ospital kung saan nakakonfine si Aling Cedes. Pagpasok ni Mariel sa maliit na ward, nakita niya ang tiyahin na nakahiga. Nanghihina ang kalahating buong katawan, ngunit gising ang mga mata. Sa tabi nito ay isang maliit na bag ng gamot at isang rosaryong kupas na sa tagal. "Tiya," halos pabulong na sabi ni Mariel. Dahang-dahang lumingon si Aling Cedes. Nang makita niya ang pamangkin, napuno agad ng luha ang mga mata niya. "Anak," hirap ngunit malinaw nitong sabi, "umuwi ka na." Lumapit si Mariel at niyakap siya ng maingat. Doon na naman bumuhos ang luha niya. Pero hindi niya ikinwento agad lahat. Hindi niya gustong dagdagan ang bigat ng dibdib ng tiyahin. Hinawakan niya lang ang kamay nito at sinabing, "Tiya, may mga nangyari, pero huwag kang mag-alala. Hindi na ako papayag na apihin nila ako." Mahina ngulit tatag na numiti si Aling Cedes. "Matagal ko nang hinihintay na marinig yan sa'yo." Pagkalabas niya sa ospital, sinalubong siya ni Nika sa koridor. May dala itong 2 paper cup ng kape at isang maliit na tinapay mula sa kantin. "Kumain ka muna," sabi ni Nika. "Hindi ka pwedeng puro tapang lang. Kailangan mo rin ng laman ng tiyan." Napangiti si Mariel kahit namumugto ang mga mata. "Parang ikaw na si Aling Cedes. Kung hindi ako magiging kontrabida mong best friend, baka makalimutan mong tao ka pa rin." Sa mga sumunod na linggo, sa apartment muna ni Nika tumira si Mariel. Maliit ang kwarto, may isang lumang kabinet, isang manipis na kutsyon at bintanang tanawang kaysada. Sa unang gabi niya roon, narinig niya ang mga motor, tahol ng aso at kaluskos ng kapitbahay na nagsasampay.
Hindi iyon tahimik na parang bahay sa subdivision, pero payapa. Walang nang iinsulto, walang nagtataboy, walang nagpaparamdam sa kanya na dayuhan siya sa sariling buhay. Doon niya sinimula ng pag-aayos ng susunod niyang hakbang. Sa umaga, dinadanaw niya si Aling Sedes. Sa hapon, nakikipag-usap siya kay Attorney Sabino tungkol sa kaso. Sa gabi, binubuksan niya ang laptop at inaayos ang lahat ng dokumento sa folders. Bank transfers, house payments, contractor receipts, photos, messages, witness statements. Isang gabi, habang nakaupo siya sa maliit na mesa ni Nika, dumating si Mang Oreo. May bitbit itong paper bag na may lamang pandesal at isang maliit na susi. "Anak," sabi ng matanda, "may bakanting pwesto sa tabi ng talyer. Dati stockroom lang. Kung gusto mo, gamitin mo muna." Napatingin si Mariel sa kanya. "Para saan po?" "Hindi ko alam," sagot ni Mang Oreo. "Pero nararamdaman kong hindi ka dapat nakatago dito habang inaayos mo ang buhay mo. Marami kang pwedeng matulungan at baka sa pagtulong mo, matulungan mo rin ang sarili mo." Hindi agad nakasagot si Mariel. Sa isip niya, parang malabo pa ang lahat. Ang gusto niya lang noon ay mabawi ang bahay, mapanagot si Benilda, at malaman kung may natitira pa sa kasal nila ni Daxen. Pero nang tingnan niya ang mga folder ng resibo sa laptop, bigla niyang inisip ang napakaraming OFW na tulad niya. Mga taong nagpapadala ng pera ng buong tiwala pero hindi alam kung saan talaga napupunta. Kinabukasan, pinuntahan niya ang bakanting pwesto sa tabi ng talyer ni Mang Oreo. Maliit iyon, may alikabok, lumang kahon at sirang upuan. Amoy grasa ang paligid dahil katabi ng talyer at rinig mula sa labas ang pukpok ng martilyo at andar ng makina. Ngunit habang nakatayo si Mariel sa gitna ng maliit na silid, may kakaibang ideya ang nagsimulang mabuo. "Pwede ko ba itong linisin?" tanong niya. Natawa si Mang Oreo, "Kaya nga ibinigay ko ang susi." Tinulungan siya ni Nika at Orlanda. Oo, si Orlanda. Dahil matapos ang inventory, umalis ito sa bahay ni Benilda. Hindi na niya kinaya ang sigaw, sinisi at pagbabanta ng dating amo. Nang malaman ni Mariel na wala itong matutuluyan, tinulungan niya itong makahanap ng samantalang kwarto sa kapitbahay ni Nika. "Ma'am, baka istorbo po ako," sabi ni Orlanda habang nagwawalis sa maliit na opisina. "Orlanda, hindi ka istorbo at huwag mo nang akong tawaging ma'am kapag tayong dalawa lang. Mariel na lang." "Hindi ko po kaya," nahihiyang sagot nito. "Eh di, Ate Mariel." Mahinang natawa si Orlanda sa unang pagkakataon. Makalipas ang ilang araw, naglagay si Mariel ng simpleng kartolina sa labas ng maliit na pwesto. OFW Remittance Recording and Document Assistance. Tulungan sa pag-aayos ng resibo, padala, kasunduan at property records. Wala pang magarbong pangalan noon, wala pang permit, wala pang tarpaulin, wala pang computer maliban sa lumang laptop niya. Ngunit nang unang araw niyang buksan ng pwesto, may dumating agad na isang babae. Si Reyna May Ocampo, dating domestic helper sa Hong Kong, may bitbit na plastic envelope na punong-puno ng resibo. "Ikaw ba si Mariel?" tanong nito. Halatang hindi hiyang. "Ikaw yung OFW na niloko ng pamilya ng asawa?" Tumigil sandali si Mariel. Masakit pa ring marinig sa bibig ng iba ang nangyari. Pero tumanggo siya. "Ako yon." "Ikaw ba talaga? Pwede mo ba akong tulungan? Yung kapatid ko, ako ang nagpagawa ng bahay namin sa probinsya. Ngayon sinasabi niya kanya raw daling siya ang nag-asikaso." Nagkatinginan sina Mariel at Nika. Sa sandaling iyon, mas luminaw kay Mariel na hindi pala siya nag-iisa. Marami pala silang tahimik na pinagkakaitan ng karapatan dahil sa salitang pamilya. Pinaupo niya si Reyna May. "Simulan natin sa timeline. Kailan ang unang padala mo?" Mula noon, unti-unti nang may lumalapit na mga. Isang asawa ng seaman na gustong matutong magtago ng resibo, isang nanay na nagpapadala sa anak mulit hindi alam kung saan napupunta ang pera, isang lalaking mula sa Saudi na umuwing walang naabutan sa ipon dahil ginamit pala ng kapatid sa sugal. Hindi abogado si Mariel, kaya lagi niyang nililinaw iyon, ngunit kaya niyang magturo ng maayos na record keeping, simpleng kasunduan at paghahanda ng dokumento bago lumapit sa legal na tulong. Doon pumasok si Attorney Sabino. Isang Sabado, pumunta siya sa maliit na opisina dala ang whiteboard at ilang printed handouts. "Mariel," sabi niya habang inaayos ang upuan, "gawin nating itong monthly legal orientation. Libre muna, basic lang. Ano ang SPA? Ano ang co-ownership?
Bakit kailangan ng written agreement kahit pamilya? Napatingin si Mariel sa kanya. Attorney, baka wala namang pumunta. Kinabukasan, mahigit 30 ang dumating. May nakaupo sa plastic chairs, may nakatayo sa labas, may nakikinig habang nakasandal sa pader ng talyer. Si Mang Oreo ang nagpakape. Si Orlando ang naglista ng pangalan. Si Nika ang nag-abot ng handouts. Habang nagsasalita si Attorney Sabino, nakatayo si Mariel sa likod. Hindi siya sanay na makita ang sarili sa ganitong sitwasyon. Dati, siya ang humihingi ng tulong. Ngayon, may mga taong lumalapit dahil naniniwala silang may alam siyang daan palabas ng gulo. Ngunit hindi lahat ay naging maayos. Si Binilda, matapos mawala ng kontrol sa bahay at gamit, nang simulang magpakalat ng kwento. Sa palengke, umiiyak daw siya habang sinasabing pinalayas siya ni Mariel. Sa simbahan, nagpaparinig siya na may manugang daw na nakaangat lang ng kaunti, kinalimutan na ang respeto sa matanda. Si Zoraya, na dati ay tahimik matapos ang inventory, biglang nag-post sa social media. May mga babaeng akala mo mabait, pero pagdating sa pera, sisirain ang pamilya ng asawa. Kawawa naman ang matandang ina. Hindi binanggit ang pangalan ni Mariel, pero alam ng lahat kung sino ang pinatutungkulan. Galit na galit si Nika nang makita iyon. Mars, sagutin natin. May recording tayo, may ebidensya tayo. I-post natin para matahimik. Umiling si Mariel. Hindi. Hindi. Sinisira ka nila. Kapag nakipagbardagulan ako online, magiging palabas lang ito. Kaso ito, Nika, hindi chismis. Kinausap niya si Attorney Sabino. Sa halip na personal na patotsada, gumawa ito ng maikling public clarification na ipinaskil sa official page ng barangay matapos aprobahan ni Kapitana Veloria Dapiton, isang striktang babaeng kapitana na kilala sa pagiging patas. Nakasaad doon na may ongoing legal process, may court-supervised inventory, at pinapaalalahanan ng publiko na huwag magpakalat ng mapanirang impormasyon tungkol sa kasong dinidinig. Si Kapitana Veloria mismo ang dumalaw sa maliit na opisina ni Mariel. "Ikaw pala si Mariel," sabi nito. "Matalimang tingin pero hindi masama. Naririnig ko pangalan mo sa barangay hall." Napatuwid si Mariel. "Sana po hindi puro masama." "Hindi. May masama, may maganda. Kaya ako nandito para ako mismo ang tumingin." Tumingin ang kapitana sa mga folders, sa whiteboard, sa mga taong nakapila. "Mukhang mas kapaki-pakinabang ka pa kaysa sa ibang proyekto ng barangay." Napangiti si Nika sa gilid. "Gusto kitang imbitahan sa barangay forum next week. Topic: OFW Families and Financial Protection. Magsasalita ka." "Ako po?" Gulat ni Mariel. "Hindi po ako speaker. Hindi kailangan ng magaling magsalita. Kailangan yung totoong may pinagdaanan." Noong araw ng forum, nanginginig ang kamay ni Mariel habang hawak ang microphone. Nasa covered court sila. May mga nanay, tatay, anak ng OFW, asawa ng seaman, dating domestic helpers, at ilang barangay officials. Sa harapan, nakaupo si Aling Sede sa wheelchair, inalalayan ni Orlando. Dumating din si Mang Oreo, Nika, Attorney Sabino, at maging si Captain Ivren na inimbitahan para magpaliwanag ng legal reporting. Huminga ng malalim si Mariel. "Hindi po ako nandito para siraan ang pamilya. Nandito po ako para sabihin na kahit pamilya, kailangan pa rin ng malinaw na usapan. Ang pagmamahal po hindi dapat ginagamit para takpan ng panluloko. Ang tiwala po, dapat inaalagaan, hindi sinasamantala." Habang nagsasalita siya, may mga babaeng tahimik na nagpupunas ng luha. May isang matandang lalaki na yumuko. May isang dalagang nagtaas ng kamay at nagsabing, "Ate, paano kung nanay ko mismo ang gumastos ng ipon ko?" Hindi agad nakasagot si Mariel dahil alam niyang walang madaling sagot kapag pamilya ang kasangkot. Ngulit, hindi sa halip na magbigay ng pangakong maaayos agad ang lahat, sinabi niya ang totoo. "Simulan mo sa records, sa usapan, sa saksi, sa legal advice. Huwag mong hahayaang galit lang ang maging ebidensya mo." Pagkatapos ng forum, maraming lumapit sa kanya.
May yumakap, may nagpasalamat, may nag-abot ng lumang sobre ng resibo. Doon unang naramdaman ni Mariel na ang sugat niya ay hindi lang pala marka ng pagkatalo. Maaari rin pala itong maging ilaw para sa iba. Samantala, si Daxen ay unti-unting humaharap sa sarili niyang pagbagsak. Matapos ang inventory, umalis siya sa bahay ni Benilda. Hindi siya tinanggap ng ibang kamag-anak dahil takot silang madamay. Sa huli, kay Mang Oreo siya bumalik, natutulog sa maliit na kwarto sa likod ng talyer. Isang gabi, habang nagsasara si Mariel ng opisina, nakita niya si Daxen sa labas. Payat, pagod, at hawak ang sobre. "Hindi ako papasok kung ayaw mo," sabi niya. Nanatili si Mariel sa pintuan. "Ano yan?" "Sworn statement. Pinirmahan ko na kay Attorney Sabino. Lahat ng alam ko tungkol sa pinirmahan sa akin ni Mama. Pati yung mga araw na sinasabi niyang hindi kita kakausapin tungkol sa sale." Saglit na natahimik si Mariel. "Ginawa mo ba yan para patawarin kita?" Umiling si Daxen. "Ginawa ko kasi dapat noon ko pang ginawa." Iyon ang unang sagot ni Daxen na hindi niya ikinagalit. Pero hindi pa rin sapat para bumalik ang tiwala. "Salamat," sabi ni Mariel. "Pero Dax, hindi pa rin ibig sabihin nito ay ayos na tayo. Alam ko, magtrabaho ka, ayusin mo ang buhay mo. Huwag mong gawing sentro ang paghihintay na patawarin kita. Kasi hindi ko pa alam kung kailan o kung kaya ko pa." Tumango si Daxen, masakit man sa kanya. "Naiintindihan ko." Habang lumilipas ang mga buwan, umusad ang kaso. Dumating ang forensic handwriting report mula sa eksperto. Hindi tugma ang pirma sa authorization letter sa natural writing pattern ni Mariel. May indikasyon ng tracing at imitation. Nang basahin niyon ni Attorney Sabino sa opisina, napahawak si Nika sa mesa. Ibig sabihin, malinaw na peke? Malakas ang ebidensya at may posibilidad ng mas lumakas ang kaso laban kay Benilda at Lira. Hindi nagdiwang si Mariel. Napaupo lang siya at napatingin sa labas ng bintana. Ang araw ay papalubog sa likod ng talyer. May mga batang naglalaro sa kalsada. May amoy ng pritong isda mula sa karinderya sa kanto. "Mariel," tawag ni Sabino. "Malaking hakbang ito." "Alam ko," sagot niya. "Pero ang bigat pa rin." Dahil sa kabila ng ebidensya, ang katotohanan ay masakit pa rin. Ang peking pirma ay hindi lang legal na pandaraya. Para kay Mariel, simbolo iyon ng kung paano sinubukan ng iba na palitan ng boses niya, desisyon niya, at pagkatao niya. Makalipas ang ilang araw, dumating ang balitang si Lira Velez ay handa nang makipag-cooperate sa korte. Natakot ito nang malaman ng resulta ng handwriting report at nang makitang may audio recording mula sa USB ni Orlando. Ayon kay Attorney Sabino, aamin si Lira na si Benilda ang nagtulak sa sale at nagbigay ng peking dokumento. Bagamat sinubukan pa rin itong iligtas ang sarili sa pagsasabing hindi niya raw alam na peke ang pirma. Si Benilda naman ay lalong nawalan ng kakampi. Si Soraya, Pasing at Belmira ay hindi na sumasama sa kanya. May ilang inutangan siya na ngayon ay naniningil. Ang iba pa niyang dating kaibigan sa simbahan ay umiwas ng kumalat na may court case at may peking pirma. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi na sapat ang make-up, alahas at matapang na boses para pagtakpan ng kawalan niya ng katotohanan. Isang hapon, habang nagsasara si Mariel ng opisina, dumating si Kapitana Beloria. May dala itong envelope mula sa isang OFW advocacy group sa Maynila. "May nagrekomenda sa iyo," sabi ng Kapitana. "Gusto nilang tulungan palawakin itong ginagawa mo. Legal Documentation Center, training, seminars. Baka may small funding din." Hindi makapaniwala si Mariel. "Ako po?" "Oo, ikaw. Huwag ka na magulat. Minsan yung taong galing sa apoy, siya ang pinakamarunong magturo kung paano hindi masunog ang iba." Kinagabihan, pumunta si Mariel sa tapat ng bahay na dating naging sentro ng lahat. Hindi siya pumasok. Nakatayo lang siya sa labas ng gate kasama si Nika na tahimik na nasa tabi niya. Wala na ang dating tarpaulin ni Benilda. Tahimik ang bahay.
May ilang legal markings pa rin sa ilang bahagi dahil patuloy ang kaso. Masakit pa rin? Tanong ni Nika. Oo, sagot ni Mariel. Pero hindi na katulad noon. Ano na ang pakiramdam? Tumingin si Mariel sa bahay. Parang tinitignan ko ang lumang sarili ko. Yung babaeng akala niya kapag nakapagpatayo siya ng bahay, ligtas na siya. Pero hindi pader ang nagbibigay ng seguridad. Katotohanan, respeto, kapayapaan. Hinuwakan ni Nika ang kamay niya. At ngayon? Ngumiti si Mariel, maliit pero tunay. Ngayon, nagsisimula na akong gumawa ng tahanang hindi kayang ibenta ng kahit sino. Sa sandaling iyon, hindi pa tapos ang kaso, hindi pa lubos na hilom ang sugat, at hindi pa malinaw kung ano ang magiging huling hatol sa lahat. Ngulit may isang bagay ng tiyak. Hindi na babalik si Mariel sa pagiging babaeng tahimik na naghihintay lang kung kailan siya rerespetuhin. Siya na mismo ang nagtatayo ng bagong buhay, hindi mula sa luho, kundi mula sa tapang na tagal niyang itinatago sa ilalim ng pagtitiis. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa parting ito, makikita natin na ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasusukat sa pagbawi ng bahay, sa pagkapanalo sa kaso, o sa pagbagsak ng mga nanakit sa atin. Minsan, ang pinakamahalagang panalo ay ang araw na kaya mo nang tumayo sa harap ng mga taong sumira sa'yo nang hindi na durog ang loob mo at nang hindi mo na kailangang maging kagaya nila para lang mapatunayan na tama ka. Isang taon na ang mula nang tumayo si Mariel Santibanez sa labas ng bahay na dating naging sentro ng kanyang pangarap at pagkawasak. Sa loob ng isang taon niyon, maraming nagbago. Ang maliit na pwesto sa tabi ng talyer ni Mang Oreo ay hindi na lang basta pinaglalagyan ng folders, lumang laptop at plastic chairs. Kilala na ngayon sa buong barangay ng tahanang ng resibo. Isang simpleng tulungan para sa mga OFW, asawa ng seaman, anak na nagpapadala sa magulang at kahit sinong nangangailangan ng gabay para hindi maloko sa sarili nilang pinaghirapan. Hindi ito naging madali. Maraming araw na pagod si Mariel. May mga gabing matapos niyang tumulong sa iba, uuwi siya sa maliit na kwarto sa apartment ni Nika at doon tahimik na iiyak. Hindi dahil nagsisisi siya sa paglaban, kundi dahil ang paglaban ay nakakapagod din. Ang kaso laban kina Benilda, Lira at ang mga dokumentong konektado sa pagbebenta ng bahay ay hindi natapos sa isang hearing lang. Paulit-ulit silang bumalik sa korte, paulit-ulit na binuksan ang parehong sugat, paulit-ulit na binasa ang peking pirma, ang bank records, ang resibo ng chandelier, ang down payment ng SUV at ang mga chat na nagpapatunay na ilang taon siyang nagpadala ng may tiwala. Ngulit sa bawat hearing, mas tumitibay si Mariel. Sa araw ng formal na pagdinig para sa hatol sa civil aspect ng kaso at sa kaugnay na criminal proceedings, maaga siyang gumising. Hindi na siya nakatira sa apartment ni Nika, ngunit doon pa rin siya nagpalipas ng gabi bago ang hearing dahil sabi ni Nika, "Mars, sa araw na haharap ka sa kanila, kailangan mong maalala na may bahay kang mauuwian kahit hindi pa final ang lahat." Nangangiti si Mariel habang inaayos ang simpleng cream blouse at navy skirt na isusuot niya. Hindi na siya nagsuot ng kahit anong magarbo. Wala siyang kailangang patunayan sa pamamagitan ng alahas. Ang dala niya ay isang maliit na folder, rosaryong bigay ni Nona Beatriz, at ang katahimikang unti-unti niyang pinaghirapan. Habang nagkakape sa maliit na kusina, pinagmamasdan siya ni Nika. "Handa ka na?" tanong nito. Huminga ng malalim si Mariel. "Hindi ko alam kung may taong nagiging tunay na handa sa ganitong araw, pero hindi na ako takot katulad noon." "Good enough," sagot ni Nika. "At kung sakaling manghina ka, nandito ako para titigan ng masama ang lahat ng kalaban mo." Napatawa si Mariel. "Yan ang role mo sa buhay ko?" "Oo, best friend, driver, taga-abot ng tissue, at professional masamang tingin." Sa korte, isa-isang dumating ang mga taong naging bahagi ng mahabang laban.
Naroon si Attorney Sabino Kendara, hawak ng maayos na kopya ng pleadings at exhibits. Naroon si Captain Ivren Galang, hindi na bilang aktibong bahagi ng operasyon, kundi bilang isa sa mga testigong nagpapaliwanag kung paano isinagawa ng maayos ang inventory. Naroon si Mang Oreo, suot ang kanyang lumang polo na pinlansya pa ni Orlanda. Naroon si Orlanda, tahimik, ngulit mas maayos na ang tindig kumpara noong unang araw na nanginginig siyang humingi ng tawad. Naroon si Ka-Iluminado at si Kapitana Veloria, na parehong tumestigo sa mga barangay records at community statements. Naroon din si Daxen. Nasa likod siya, nakaupo ng tahimik, suot ang malinis na long sleeve. Hindi na siya mukhang lalaking nagtatago sa likod ng ina. Sa nakaraang mga buwan, nagtrabaho siya sa Automotive Training Center na irekomenda ni Mang Oreo. Nagbigay siya ng sworn statement, humarap sa sarili niyang pagkakulang at tumigil sa pagmamakaawa kay Mariel na bumalik agad. Hindi iyon nangangahulugang ayos na sila, ngunit sa unang pagkakataon, nakita ni Mariel na nagsisimula na itong tumayo bilang sariling tao, hindi bilang anak na sunod-sunuran sa takot. At sa kabilang panig ng korte, naroon si Benilda Luminarias. Ibang-iba siya sa Benildang unang sumalubong kay Mariel sa gate, ang babaeng puno ng alahas, mataas ang kilay at kayang ipahiya sa iba sa harap ng maraming tao. Ngayon, simple ang suot niya. Wala nang mabibigat na kwintas, wala nang makapal na makeup na parang panangga sa kahihiyan. Sa tabi niya ay ang kanyang abogado. Hindi siya tumitingin kay Mariel. Paminsan-minsan, sumusulyap siya kay Daxen, ngulit hindi rin siya nilalapitan ng anak. Si Lyra Velez din ay naroon, kabado, hawak ang sariling abogado. Matapos siyang makipag-cooperate, aminin niyang si Benilda ang nagbigay sa kanya ng authorization letter at nagpumilit na bilisan ang transaction dahil kailangan daw ng pera para sa family investment. Ngunit inamin din ni Lyra na nagkulang siya sa pag-verify at dahil doon, nahaharap siya sa suspensyon ng kanyang real estate practice at iba pang pananagutan. Nang nagsimula ang pagdinig, tahimik ang bumungsilid. Isa-isang binalikan ng hukom ang mahahalagang ebidensya, ang bank records ni Mariel mula Italy, ang mga resibo ng construction materials at appliances, ang testimony ni Orlanda tungkol sa mga pag-uusap ni Benilda at Lyra, ang barangay blotter na nagsasabing inaasahan ni Benilda ang padala ni Mariel para sa mga bayarin, ang forensic handwriting report na nagsabing hindi natural ang pirma ng authorization letter, at ang sworn statement ni Daxen na umaming pinapirma siya ng ina sa ilang dokumento nang hindi ipinapaalam ang buong layunin. Habang binabasa ang mga detalye, tahimik si Mariel. Hindi na siya umiiyak. Naramdaman niyang parang pinapanood niya ang sariling buhay mula sa malayo. Ang buhay ng babahing nagpadala ng pera mula sa malamig na lungsod ng Milan, naniniwalang pinapagawa ang pangarap na bahay at pag-uwi ay nakitang ang pangarap na iyon ay ginamit para sa yabang ng iba. Pagkatapos ng mahabang paliwanag, dumating ang hatol. Ipinawalang bisa ang bentahan ng property dahil napatanayang may seryosong irregularidad, kawalan ng tunay na pahayating ni Mariel at paggamit ng peking dokumentong may pirma niyang hindi niya ginawa. Inutos ang pagbalik ng legal control ng property sa tamang proseso habang tinatapos ang annotation at correction sa records. Inirekomenda rin ng korte ang pagpapatuloy ng kaukulang criminal proceedings laban kay Benilda kaugnay ng falsification at estafa, habang si Lyra ay haharap sa administrative sanctions at kaukulang pananagutan sa kanyang propesyon. Hindi napasigaw si Mariel. Hindi siya tumalon sa tuwa. Hindi niya tinignan si Benilda na parang nanalo siya sa laban ng personal. Sa halip, napapikit siya at mahigpit na hinawakan ng rosaryo sa palad. Sa tabi niya, naramdaman niyang hinawakan ni Nika ang kanyang kamay. "Mars," bulong nito, "nakuha mo na." Doon lang tumulo ang luha ni Mariel. Hindi iyon luha ng pagkatalo. Hindi rin iyon purong luha ng tagumpay. Luha iyon ng pagod, ng hinagis, ng hustisyang matagal bago dumating, at ng isang katotohanang hindi kayan burahin ng kahit anong hatol. May mga relasyong nasira na hindi na maibabalik sa dati.
Paglabas ng korte, umaliwas ang langit matapos ang mahabang umagang makulimlim. Sa hagdan, tumigil si Benilda. Wala na ang mga kumaring niyang sina Zoraya, Pasing at Velmira. Noong una, lagi silang nasa paligid niya, handang tumawa sa pinapahiya niya at makisawsaw sa yabang niya. Ngunit nang lumalim ang kaso, isa-isa silang lumayo. Ang iba ay nahiyang madawit. Ang iba naman ay nalamang inunagan din pala si Benilda gamit ang peking pangako ng investment. Nakita ni Benilda si Orlando na inaakay si Aling Cedes na dumalo sa hearing sakay sa wheelchair. Lumapit si Mariel kay Aling Cedes at inayos ang kumot sa kandungan nito. Lumapit din si Orlando at inabutan nito ng tubig. Napatingin si Benilda sa dating kasamahay na lagi niyang minimiliit. Ngayon ay hindi na yuko ang ulo. Hindi man mayaman, may dignidad itong dala. At si Mariel, ang babaeng dating tinawag niyang walang karapatan, ay nakatayo ngayon na hindi kailangang manakit para patunayan na may halaga. Daxen! Mahinang tawag ni Benilda. Lumapit si Daxen, ngunit nanatili ang distansya. Ma! Anak! Naputol ang boses ni Benilda. Galit ka ba sa akin? Matagal bago sumagot si Daxen. Oo, ma. Pero mas pagod ako kaysa galit. Nayuko si Benilda. Pinaniwala mo akong pagmamahal ang pagsunod sa'yo, pero hindi pala pagmamahal yung kailangan kong manahimik kahit may nasasaktan. Akala ko ginagawa ko lang ang makakabuti sa'yo. Umiling si Daxen. Hindi ma, ginawa mo ang makakabuti sa pride mo. Parang iyong sampal na walang kamay. Hindi sumagot si Benilda. Sa unang-unang pagkakataon, wala siyang sigaw na isusukli. Maya-maya, tumingin si Mariel kay Mariel. Halatang may gusto siyang sabihin, ngunit hindi lumabas ang mga salita. Marahil hindi pa niya kayang humingi ng tawad ng walang dahilan. Marahil natatakot siya kapag sinabi niya iyon, kailangan niyang aminin sa sarili na walang ibang may kasalanan kundi siya. Hindi siya pinilit ni Mariel. Lumapit naman si Daxen kay Mariel matapos makalayo si Benilda. Hawak niya ang isang brown envelope. Mariel, sabi niya, maingat ang boses, hindi ito tungkol sa kaso. Gusto ko lang ipakita sa'yo. Tinanggap ni Mariel ang envelope at binuksan. Naandun ang kopya ng employment contract ni Daxen sa Automotive Training Center, pati schedule ng skills class na tinuturo niya tuwing Sabado para sa mga kabataang gustong matuto ng basic engine repair. Hindi ko ito ibinibigay para sabihing nagbago na ako ng buo. Alam kong hindi ganun kabilis. Gusto ko lang malaman mo na sinusubukan kong mabuhay nang hindi umaasa sa pera mo, sa desisyon ni Mama o sa awa ng ibang tao. Tiningnan siya ni Mariel. Ang lalaking kaharap niya ay hindi na ang lalaking nangako sa airport na siya raw ang bahala sa bahay. Hindi rin siya ang lalaking walang magawa habang pinapahiya siya sa gate. May sugat pa rin sa pagitan nila, malalim at hindi basta maisasara. Ngunit may katotohanang hindi niya maikakaila. Nagsimula ng managot si Daxen. Mahal ka pa rin, sabi ni Daxen, halos pabulong. Pero hindi ko nagagamitin iyon para pilitin kang bumalik. Matagal na tahimik si Mariel. Narinig niya sa malayo ang boses ni Nika na kinakausap si Attorney Sabino, ang mahinang tawa ni Mang Oreo at ang pag-andar ng mga sasakyan sa labas ng korte. Nang sumagot siya, malinaw ang tinig niya. May parte ng puso ko na mahal ka pa rin, Dax, pero hindi na sapat ang mahal lang. Natutunan ko iyon sa pinakamahirap na paraan. Tumanggo si Daxen, may luha sa mata. Hindi ako babalik sa dating buhay. Dagdag ni Mariel. Kung may bagong simula man para sa atin balang araw, kailangan itong dumaan sa respeto, therapy, legal counseling at totoong pananagutan. Hindi sa awa, hindi sa presyon, hindi dahil asawa kita, kundi dahil pareho tayong handang maging mas maayos na tao. Ihintayin ko, sabi ni Daxen. Umiling si Mariel. Huwag mong gawing paghihintay sa akin ang buhay mo. Ayusin mo ang sarili mo. Kung magtagpo tayo ulit sa tamang panahon, dapat buo ka na. At dapat buo rin ako. Sa sagot na iyon, malinaw ang desisyon ni Mariel. Hindi open-ended ang kanyang buhay. Hindi na siya babalik sa relasyon na pareho ang anyo, pero pareho rin ang sakit. Sa ngayon,
pipiliin niya ang sarili, ang paghilom, at ang hinaharap na hindi nakatali sa takot. Lumipas pa ang ilang buwan matapos ang hatol. Sa tulong ni Attorney Sabino, Kapitana Veloria, at ng OFW Advocacy Group, naayos ang legal control sa bahay. Nang tuluyang makapasok muli si Mariel sa loob, iba na ang pakiramdam. Wala na ang karamihan ng mga gamit ni Benilda. Ang ibang item ay nanatiling bahagi ng legal settlement at liquidation. Ang dating sala na puno ng kristal, alahas at dekorasyong ipinagyabang ay halos walang laman. Tumayo si Mariel sa gitna ng sala. Kasama niya sina Nika, Orlanda, Mang Oreo, Kapitana Deloria, Attorney Sabino at Aling Cedes na nakaupo sa wheelchair. "Titirhan mo ba?" tanong ni Nika. Tumingin si Mariel sa taligid. Dito sana siya gigising tuwing umaga bilang asawa. Dito sana magluluto para kay Daxen. Dito sana tatanda si Aling Cedes. Ngunit habang tinitignan niya ang mga dingding, alam niyang hindi na ito maaaring maging simpleng bahay lamang. Masyado na itong maraming pinagdaanan. Masyado na itong maraming aral na hindi dapat ikulong sa personal niyang alaala. "Hindi muna," sabi niya. "Ano ang gagawin mo?" tanong ni Attorney Sabino. Huminga ng malalim si Mariel. "Gagawin natin itong Santibáñez OFW Resource Home." Nagkatinginan sila. "Hindi lang opisina," paliwanag niya. "Gusto kong maging lugar ito para sa libreng seminar, documentation help, legal clinic, at pansamantalang patutuluyan ng mga OFW o pamilya nilang may pinagdadaanan habang inaayos ang papeles nila. Kung dito nagsimula ang panluloko sa akin, dito rin magsisimula ang proteksyon para sa iba." Napangiti si Kapitana Veloria. "Mas maganda yan kaysa gawing museum ng sama ng loob." Tumawa ng mahina si Aling Cedes. "Yan ang pamangkin ko." Nagsimula ang renovation hindi para pagandahin ang bahay sa mata ng mayayaman, kundi gawing kapaki-pakinabang. Ang dating magarbong sala ni Benilda ay ginawang consultation area. Ang dating kwarto kung saan itinago ang mga pekeng dokumento ay ginawang records room, may metal cabinets, scanner, at maayos na labels. Ang dating display cabinet ng alahas ay binalitan ng bookshelf na puno ng legal guides, notebooks, at simpleng manual tungkol sa remittance tracking, property rights, at family agreements. Si Nika ang naging program coordinator. Siya ang mahusay sa schedule, registration, at pakikipag-usap sa mga taong nahihiya pang magtanong. Si Orlando naman ang naging house administrator. Hindi na siya kasambahay na sinisigawan. May kontrata siya, tamang sahod, day off, at sariling desk. Si Mang Oreo, kahit may edad na, siya ang tumulong sa maintenance at pag-aayos ng mga sirang pinto, bintana, at upuan. Si Attorney Sabino ay nagdahos ng monthly legal clinic. Si Kapitana Veloria ang tumulong sa barangay registration at community referrals. Si Reyna May Ocampo, ang unang babaeng humingi ng tulong sa maliit na opisina, ay naging volunteer counselor para sa mga dating OFW na nahihiyang maglabas ng problema. 1 taon matapos ang araw ng hatol, pormal na binuksan ang Santibáñez OFW Resource Home. Punong-puno ang bakuran, may mga monoblock chairs, simpleng tarpaulin, at mesa ng pagkain na inihanda ni Aling Cedes sa tulong ng mga kapitbahay. Hindi na siya kasing lakas ng dati, ngunit nakaupo siya sa harapan, maayos ang buhok, may pagmamalaki sa mata. Dumalo ang mga OFW families, barangay officials, dating kliyente ng tahanan ng resibo at ilang kapitbahay na dating nanood lang noong pinahiya si Mariel sa gate. Naroon din si Daxen. Hindi siya umupo sa harap. Nasa gilid siya kasama ang ilang kabataang tinuturuan niya sa automotive center. Nagdala sila ng maliit na booth para sa livelihood skills sign-up. Nang nagtagpo ang mata nila ni Mariel, tumanggo si Daxen. Tumanggo rin si Mariel. Wala pang pangakong pagbabalik, pero may kapayapaang hindi nila dating kayang ibigay sa isa't isa. Bago magsimula ang programa, may dumating na sulat para kay Mariel. Iniabot ito ni Orlando. "Ate Mariel," Sabi nito, "Galing po kay Benilda." Saglit na natahimik si Mariel, binuksan niya ang sobre.
Maikli lang ang sulat kamay at halatang pinag-isipan. Mariel, hindi ko alam kung karapat-dapat pa akong magsabi ng tawad. Matagal kong tinawag na pagmamahal sa anak ko ang pagiging sakim ko. Sinira ko ang tiwala mo, ang bahay ninyo, at pati ang sarili kong anak. Hindi ko hihingin na patawarin mo ako ngayon. Gusto ko lang sabihin na sa unang pagkakataon, hindi na ako magdadahilan. Kasalanan ko. Natigil si Mariel sa pagbabasa. Tumulo ang luha niya, ngunit hindi ito katulad ng dati. Wala na iyong apoy na sinusunog siya mula sa loob. May sakit pa rin, oo, pero hindi na iyon kadena. Lumapit si Nika. Okay ka lang? Tumanggo si Mariel. Oo, hindi ko pa alam kung kaya ko na siyang patawarin ng buo, pero hindi ko na kailamang bitbitin ng galit araw-araw. Inilagay niya ang sulat sa loob ng folder. Hindi para kalimutan, kundi para tanggapin na may mga sugat na naghihilom ng hindi minamadali. Nang tawagin siya sa harap, tumayo si Mariel. Tahimik ang mga tao. Sa likod niya, bukas ang pinto ng resource home. Sa loob, makikita ang consultation tables, shelves at whiteboard kung saan nakasulat, ang tiwala ay mahalaga, ang dokumento ay proteksyon. Humawak siya sa mikropono. Sandali siyang tumingin kay Aling Cedes, kay Nika, kay Orlanda, kay Mang Oreo, kay Attorney Sabino, kay Kapitana Veloria, kay Daxen at sa mga taong minsan ay hindi niya kilala. Ngulit ngayon ay bahagi na ng kanyang bagong dahanan. Ang bahay na ito, simula ni Mariel, ay minsang naging dahilan ng pinakamalaking sakit sa buhay ko. Dito ako pinagsarahan ng gate. Dito sinabi sa akin na wala akong karapatan. Dito ko nalaman na ang perang pinaghirapan ko sa ibang bansa ay ginamit para sa luho, kasinungalingan at panluloko. Tahimik ang lahat. Pero ngayon, hindi ko na ito tinitingnan bilang bahay na ninakaw sa akin. Tinitingnan ko itong bilang bahay na bumalik para magkaroon ng mas malalim na purpose. Para sa bawat OFW na nagpapadala ng may pangarap, para sa bawat asawa o anak na natatakot magtanong, para sa bawat taong sinabihang wala siyang karapatan sa sarili niyang pinaghirapan. Bukas ang pinto ng lugar na ito. Napahawak si Aling Cedes sa dibdib. Si Nika ay umiiyak na, pero pilit na tinatakpan ng tissue. Si Orlanda ay nakayuko, nanginginig ang labi. Nagpatuloy si Mariel. Ang bahay na pinaghirapan ko, minsang ninakaw sa akin, pero ang sarili kong halaga, hindi nila kailanman nakuha. At kung may natutunan ako sa lahat ng nangyari, ito iyon. Ang tunay na tahanan ay hindi lang gawa sa simento, bakal o titulo. Ang tunay na tahanan ay lugar kung saan may respeto, katotohanan at kapayapaan. At mula ngayon, iyon ang itatayo natin dito. Pagkatapos niyang magsalita, binuksan ni Aling Cedes ang maliit na ribbon sa harap ng pinto, sa tulong ni Kapitana Veloria. Nagpalakpakan ng mga tao. Hindi enggrande ang seremonya. Walang fireworks, walang mamahaling banda, pero sa bawat palakpak, naramdaman ni Mariel na may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa dating pangarap niyang tahimik na bahay lamang para kanisa kay Daxen. Ngayon, ang bahay na iyon ay naging tahanan para sa marami. Sa huling bahagi ng araw, nang unti-unti nang umaalis ang mga bisita, naiwan si Mariel sa may pintuan. Papalubog na ang araw. Ang dating gintong ilaw na pinagyabang ni Benilda ay pinalitan na ng simpleng warm light na hindi nakakasilaw. Sa loob, inaayos ni Orlanda ang upuan. Si Nika ay naglilista ng schedule para sa unang legal clinic. Si Mang Oreo ay nag-aayos ng sirang bisagra sa likod. Si Aling Cedes ay nakangiting pinagmamasdan ang lahat mula sa kanyang wheelchair. Lumapit si Daxen sa may gate, ngunit hindi siya pumasok hanggat hindi tumitingin si Mariel. "Pwede?" tanong niya. Tumanggo si Mariel. "Pwede." "Congratulations," sabi niya. "Salamat." Saglit silang tumahimik, hindi na mabigat tulad noon. Hindi pa rin ganap na magaan, pero hindi na puno ng galit. "Maganda ang ginawa mo sa bahay," sabi ni Daxen. Nagkatinginan sila. Sa sandaling iyon, walang kailangang ipangako.
Walang kailangang madaliin. Ang mahalaga, malinaw ang kinatatayuan ni Mariel. Hindi na siyang babaeng naghihintay sa desisyon ng iba. Siya na ang may hawak ng susi, hindi lang ng pinto, kundi ng sariling buhay. Nang tuluyang magsara ang gabi, pumasok si Mariel sa Santibanez OFW home. Hindi niya agad nilock ang pinto. Hinayaan niya itong bukas habang may mga tao pang nag-aayos sa loob. At doon nagtapos ang kanyang kwento. Hindi sa pagsihigan, hindi sa pagbabalik sa dating sakit, kundi sa malinaw na hustisya, tahimik na paghilom at bagong tahanang itinayo mula sa katotohanang hindi na kayang bentahin, agawin o burahin ng sino man. Hindi ko ito ginawa mag-isa, sagot ni Mariel. At hindi na lang ito bahay. Oo, tahanan na.